Lumalabas na ang resulta ng premarital check-up nyo. Normal ang lahat sa katawan ni Wen Xiao, kaya lang si Miss Wen ay mahihirapang mabuntis. I-cancel ang kasal. Gumastos ako ng 40 milyong piso para pakasalan ka. Hindi para maging reyna ka lang sa bahay. Kaya pala ayaw mo akong pahawakin. May sakit ka pala. Jing, Doktor, nagkamali po ng nakuha na report. Ito po talaga ang tamang report. Napakabilis niya palang mabuntis. Basta't magkasama lang matulog, ay 100% mabubuntis siya. Lagot na. Jing, hintayin mo ako. Anong nangyayari dito? Tamang-tamang dating mo. Ang pamangkin mo ay isang inahing manok na hindi nangingitlog. Ibalik niyo agad ang dote at isama mo na siya paalis. Wen Xiao, wag po kayong magalit. Uuwi na kami ni Wen Shuyi para maasikaso ang kalusugan niya. Isa pa, sa bulok na ospital na ito, sino ba ang makakasiguro kung tama ang check-up nila? Yan Chen, sino ba ang hindi nakakaalam na ang ospital ng pamilya nyo ay laging puno? May nagdududa pa pala sa kakayahan ng ospital na ito. Uy, ang ganda pala ng babaeng ito. At mukhang mabait pa. Kaso kung ikakasal siya sa ganitong pamilya, ay pahihirapan lang siya ng husto hanggang sa mamatay. Mabait nga siya. Pero ang ganitong uri ng babae ay walang kaluluwa. Bakit hindi ka pa humabol? Kay Wen Xiao, at lumuhod para humingi ng tawad. Sinasabi ko sa iyo, mabubangkarote na ang Wenjia. Kapag ang alyansa sa pagitan ng pamilyang Wen at pamilyang Wen ay nabigo, ay mawawala ang lahat sa Wenjia kapag binawi ang dote at nakansela ang kasal. Alam ko na po, tita. Magpapacheck up na lang ako ulit sa isang espesyalista mamaya. Malas ka talaga. Malakas ka ba? Gawin natin ito. Sabi ko na nga ba, ang mga gwapong lalaki ay pang-display lang at walang silbi. Mag-ipon ka ng lakas. Dahil sisigaw ka mamaya sa kama. Tinatawagan kita buong gabi pero hindi mo sinasagot. Saan ka ba nagsusuot? Tita, naging abala po sa opisina kahapon. Nag-overtime po ako. Wala kang silbing baog. Tumawag si Wen Xiao para kanselahin ang kasal niyo. Tumawag na siya dito mismo sa bahay. At nagagawa mo pang mag-overtime? Kahit anong paraan pa ang gamitin mo. Kahit nagumapang ka pa sa kama ni Wen Xiao. Kaya naman pala galing siya sa pamilyang Wen Jia ng Jiangling. Kailangan mong makuha uli ang loob niya. Kung hindi, huwag ka na uling babalik sa bahay na ito. Kunwari ay napakabait mo. Sa tingin mo ba alam nila na magdamag kang humihiyaw sa akin kagabi? Saan ka ba nagmamadaling pumunta? Iwan mo naman ang numero mo. Dong, ang galing mo. Ay nagkakahalaga lang ng 1,500 piso. Bumalik ka na lang at magsanay pa ng husto. Hindi na ako muling uulit sa iyo. Maghanap ka na lang ng iba. Hello, Li Yuan. Naaalala ko ang sinabi mo noong nakaraan na ang Wenshi Jituan ng Jiangling ay nagbebenta ng kanilang mga shares. Pumunta ka at bilhin mo lahat iyon para sa akin. Opo. Makinig kayong lahat ng mabuti. Parating na ang ating bagong tagapangulo. Siya ang tanging pinuno ng pamilyang Huojia ng Gangdao. Siguraduhin ninyong walang magiging problema. Ang Huojaya ng Gangdao. Hindi mo ba talaga alam? Ang pamilyang Huojia ang pinakamayamang pamilya sa Gangdao. Kalat na rin sa buong mundo ang kanilang negosyo. At ang pinuno nila, na si Hu Yanchen, ay kilala sa pagiging mabilis at matatag sa pagpapasya. Sa murang edad ay siya na ang nangunguna sa listahan ng mga pinakamayayaman. Noong una ay nag-aalala ako na malugi ang kumpanya natin at baka hindi ako makahanap ng trabaho pag alis ko.
Pero ngayon ay ayos na. Sakaling mapansin ako ni Huoye, magiging asawa na ako ng isang mayamang pamilya. Hinto mo na iyan. Wala ka namang magandang katawan. Wala ka ring maipagmamalaking pinagmulan. Kung pipili man si Huoye ay siguradong ako ang pipiliin niya. Magandang umaga po, Tagapangulo. Hindi ako makapaniwala na ang pinuno ng pamilyang Huojia mula sa Gangdao ay nakasama ko sa kama sa pag-aakalang isa lang siyang modelo. Magandang umaga po, Chairman. May chismis ako. Uupo na ang bagong chairman. Sabi nila, tataas daw ang sweldo sa bawat departamento. Hindi ko lang alam kung magkano ang itataas nito. Sana lumaki rin ang dagdag sa aming mga nasa front desk. Maagang namatay ang mga magulang ko. Inampon ako ng pamilya ng tito ko. Hindi lang nila inagaw ang Wenshi at pinalayas ako para maging front desk. Ngayon ay hindi na maganda ang takbo ng Wenshi. Balak nilang ibenta na lang ng direkta ang Wenshi. Kailangan kong makahanap ng paraan para mabawi ang kumpanya. Anong nangyayari sa'yo? Parang gusto mo laging sumuka. Buntis ka ba? Wala ito, baka masama lang ang sikmura ko nitong mga nakaraang araw. Para makasiguro ay magte-test muna ako. Magandang araw po, Chairman. Anong maganda? Hindi ba sabi mo ay hindi magaling ang abilidad ko? Hoy bata, ano bang pinagsasabi mo? Papasok na ako sa trabaho. Pregnancy test? Buntis ba kaya siya? Mag-ayos ka ng libreng medical check-up para sa lahat ng empleyado ng kumpanya. Siguraduhin na maraming mga eksaminasyon para sa gynecology. Huwag magpapa-beauty pageant ba kayo? Layas. Hello, Ma. Nag-ayos ako ng ilang mga babae para sa iyo sa club. Pumunta ka doon mamayang gabi at tingnan mo kung may magugustuhan ka. Wag na po, Ma. Hindi kailangang madaliin ang mga ganitong bagay. Bakit hindi kailangang madaliin? Nitong mga nakaraang taon ay para kang isang baog na tanda na wala man lang nangyayari sa iyo. Anak, kung gusto mo naman ay mga lalaki. May anak ang tito mo na kadarating lang galing ibang bansa. Pwede kitang ipakilala sa kaniya. Ma, maghintay ka na lang muna. Malay mo naman. Magkakaroon ka na agad ng apo sa lalong madaling panahon. Sabi mo iyan ha? Huwag mong lolokohin ang nanay mo. Bakit naman po kita lolokohin? Bakit hindi muna kayo bumili ng ilang mga damit para sa bata? O kaya ay kumuha na rin kayo ng mga amusement park? Buntis na ba talaga siya? Bilis, bilis, bilis! Ibilis niyo ako ng 2 mall para sa mga bata at pagkatapos ay bumili pa kayo ng mas maraming amusement park. Pati na rin ng gatas at diaper ay kailangang ihanda ang lahat ng iyan. Kailangan ding pumunta sa North America para bumili ng mas maraming minahan ng ginto roon. Kahit sino na ang maghirap, huwag lang ang bata. Opo. Nasaan na ba yung pregnancy test ko? Anong hinahanap mo? Nag-set up ang kumpanya ng physical exam. Tara na, sabay na tayong pumunta. Bakit biglang kailangang magpa-physical exam? Natatakot si Huoye na baka may mga taong magulo ang personal na buhay na gumagawa ng kalokohan sa kumpanya. Siyempre, kailangang magpa-check up para hindi madumihan ang grupo. Pinsan, kung ganyan ka kapraning sa sarili mo, pwede naman kitang paunahin. Hindi ako nagmamadali. Wenshuyi, ikaw. Tara na. Wen Xiaojie, congratulations, buntis ka. Paano nangyari yon? Hindi ba sabi sa huling premarital check-up ko ay baog ako? Nagkamali lang noong pagkakataong yon. Napagpalit ng nurse ang results mo at ng isa pang pasyenteng kapangalan mo. Sa totoo lang, madali ka talagang mabuntis. Ano? Patay na, patay talaga.
Sinira niyo ang buhay ko. Pwede kitang tulungang magpaliwanag kay Ginoong Wen. Anong ipaliliwanag? Hindi naman sa kaniya. Ang batang ito. Tungkol sa check-up na ito, itatago niyo naman ang sikretong ito, di ba? Siyempre naman, privacy mo iyan. Tulungan mo akong mag-appointment para sa abortion sa susunod na weekend. Pero, malusog ang bata. Sigurado ka bang gusto mo itong ipalaglag? Oo, Huwag mong kalimutang pumunta sa susunod na weekend. hindi ko mabibigyan ng magandang buhay ang bata ngayon. Kaya hindi ko talaga siya pwedeng isilang. Wen Shuyi, hindi kaya totoong nambababae o nambalilaki ka sa labas? At nabuntis ka? Nitong mga nakaraang araw, laging sumusuka si Wen Shuyi, hindi ba't morning sickness iyan? Kung hindi ka buntis, ipakita mo sa amin ang resulta ng check-up mo. Patawad, pinsan. Pribado ko ito. Hindi ko ito maipakikita sa iyo. Aba, may papribado ka pa sa akin. Buntis ka nga talaga. Tingnan mo siya. Mukhang problemadong. Siguradong hindi matino ang ama niyan. Ibig sabihin, isa lang siyang bastardong bata. Wen Shuyi, nabuntis ka ng hindi pa kasal. Napakagulo ng personal mong buhay. Humanda kang masisante sa kumpanya. Huoye, Anong ginagawa ninyong lahat dito? Huoye, may problema sa resulta ng check-up ni Wen Shuyi. Doktor ka ba? Ako, Huoye, ito po ang medical report ni Wen Xiaojie. Talagang buntis nga siya. Pero si Wen Xiaojie ay nagpa-appointment para sa abortion ngayong weekend. Naglakas loob siyang ipalaglag ang anak ko. Huwag ninyong gagawin iyon. Masusunod po, Huoye. Hindi ko akalain na ang anak ni Wen Xiaojie ay galing sa pinaka-elite na pamilya sa Gangdao at anak pa ng pinunong si Huo Yanwang. Muntik na akong mapahamak ng malaki. Ipaalam sa lahat ng ospital sa Jiangling na walang sino man ang pwedeng mag-opera para ipalaglag ang bata kay Wen Shuyi. Mag-ayos ng tao na mag-aalaga sa kanya ng mabuti. Huwag hayaang may mangyaring masama sa kanya. Boss, base sa investigasyon ko, ang kalagayang pinansyal ni Wen Xiaojie ay tila gipit na gipit. Paano kung... Ganito, ipaalam mo sa lahat. Itaas ang sweldo ng lahat ng empleyado sa grupo. Opo. Diyos ko, bilang isang receptionist, tumaas din ang sahod ko ng 50%. Tumaas ang sa akin ng 60. Ako rin. Ang galante naman ng bagong chairman. Bakit ang laki ng itinaas ng sahod ko? Wen Shuyi, magkano ang itinaas ng sahod mo? Baka naman kahit isang kusing ay walang itinaas. 23,000 pa rin ba? Pinsan, siguradong hindi mas malaki ang itinaas ng sa akin kaysa sa iyo. At saka, hindi dapat pinag-uusapan ng pribado ang tungkol sa sahod. Ikaw, Sige na. May gagawin lang ako kaya lalabas muna ako. tumaas ng 156,000 ang sahod ni Wen Shuyi. Lahat ng hiling para sa taas sahod ay kailangang dumaan sa pag-aproba ni Chen Jingli. Nakipagtalik ba ang malanding ito kay Chen Jingli para lang tumaas ang sahod? Buntis ba talaga siya? Siguradong kay Chen Jingli ang anak na iyan. Kundi ay hindi naman ganoon kagalante ang kuripot na si Chen Jingli para taasan ng ganoon kalaki ang sahod niya. Wen Shuyi, tapos ka na. Pasok! Chen Jingli, gusto ko lang sanang itanong, kung may pagkakamali ba sa pagtaas ng sahod ko? Bakit ito naging 20,000%? Oo. Maliban sa akin, sino pa ba ang magiging ganito kabait sa'yo? Shuyi. Wen Shuyi, sabi ko na nga ba na may problema sa laki ng itinaas ng sahod mo? May asawa at anak na si Chen Jingli. Matanda na at panot pa. Nagawa pa talagang pumatol ni Wen Shuyi. Ginagawa ito ni Wen Shuyi para makaakyat sa posisyon. Ano ba ang hindi niya kayang gawin? Hindi niyo pa siguro alam. Ang pagtaas ng sahod ni Wen Shuyi ay 20,000%. Para lang sa dagdag sahod ay tinukso ang sariling boss. Wala talagang hiya. Diyos ko,
Si Wen Shuyi pala ay isang taong walang prinsipyo. Wala akong kinalaman dito. Wen Shuyi, sinabi ko na, may asawa at mga anak na ako. Pero, tinutokso mo pa rin ako. Hindi ko ginawa iyon. Itatanggi mo pa? Kaming lahat na narito ay nakakita sa ginawa mo. Kanina lang ay tila hindi ka na makapaghintay na yakapin at halikan si Chen Jingli. Paulit-ulit kang tinatanggihan ni Chen Jingli. Pero, ikaw itong nagpumilit lumapit sa kanya. Napakakapal ng mukha mo. Totoo iyon. Malinaw ang ebidensya kaya huwag ka nang magsinungaling. Nasaan ang mga security guard? Security guard, pumarito kayo at ang malanding babaeng ito sa opisina ay palayasin. Bitawan niyo ako. Huwaye. Wen Shuyi, tapos ka na. Huwaye, may gusto akong isumbong. Bitawan niyo siya. Anong nangyayari? Ipaliwanag niyo ng malinaw. Gusto kong magsumbong. Gumagawa ng kalaswaan si Wen Shuyi sa opisina at tinutokso ang kanyang sariling boss. Nabuntis pa siya ng bastardo nito. Ang pregnancy test na hawak ko ang magpapatunay. Magsalita ka. Hindi ko tinukso si Chen Jingli. Bigla niya lang akong niyakap kanina. Lumalaban ako sa kanya noon. Huwag kang maniwala sa paninira niya. Huye, gawa-gawa lang niya ang lahat ng iyan. Wen Shuyi, huwag ka na kasing magdahilan. Alam naman ng lahat na noong nakaraan ay pumasok ka sa trabaho na puro hiki ang leeg. Tingnan ang CCTV. Opo. Paano mo kaya ako pasasalamatan? Bitiwan mo ako. Nakita niyo naman siguro lahat. Ginamit ni Chen Jingli ang kanyang posisyon para harasin ang kanyang tauhan. Kalad ka rin siya palabas. Huoye? Huoye? Patawad po. Nagkamali ako. Pasensya na po. Huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Napakawalang kwenta mo. Ang lakas ng loob mong lokohin kami. Pasensya na, Shuyi. Nagkamali kami ng hinala sa iyo. Magsilabas ang lahat. Wen Shuyi, maiwan ka. Huwaye, salamat po sa kanina. Wala ka naman talagang kasalanan. Napakagaling niyo talaga, Huwaye. Ang pamumuno niyo sa grupo ay isang malaking karangalan para sa amin. Ano na naman ba itong pinapakita mo? Nagkakamali po kayo, Huwaye. Hindi po ako nagpapanggap. Noong araw na iyon, sabi mo ang galing ko ay nagkakahalaga lang ng 1,600 piso. Mag-practice muna raw ako bago magbenta ulit. At sabi mo pa ay hindi ka na mauulit sa akin. Humanap na lang daw ako ng ibang pagbebentahan. At ang malala pa ay, sinabi mong wala naman akong silbi kahit maganda ang katawan ko. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Huwaye, isang malaking pagkakamali lang po iyon. Napagkamalan ko po kayong male model. Eh yung pagbubuntis mo sa anak ko nang hindi sinasabi sa akin? Pagkakamali rin ba iyon? Ang dinadala ko ay anak ng dati kong fiancé. Huwaye, kung ganito niyo ako alalahanin, hindi kaya may gusto na talaga kayo sa akin? Huwaye, hindi ko akalaing magiging ganito kahit sa opisina. Papasok muna ako sa trabaho. Baka sakaling maging repeat customer pa ako balang araw. Anong anak ng dating fiancé? Maliit na sinungaling. Malinaw na iyon ang unang beses niya. Hindi pa ito ang oras para magpakasal at magkaanak. Hindi pwedeng isilang ang batang ito. Doc, may appointment ako ngayon para sa operasyon ng pagpapalaglag. Paumanhin, hindi gumagawa ng operasyon para sa pagpapalaglag ang ospital namin. Bakit po? Nag-appointment na ako ilang araw na ang nakalipas. Paumanhin, Wen Xiaojie, maaari po kayong sumubok sa ibang ospital. Ang bayad sa operasyon na lumampas sa oras ng appointment ay automatikong babalik sa inyong account. Pasensya na po. Hindi maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Natatakot akong maapektuhan ang resulta sa iyo. Talagang hindi kita pwedeng operahan. Paumanhin, puno na ang schedule namin para sa operasyon. Ang mga ospital na ito, hindi lahat sila makagawa ng operasyon para sa pagpapalaglag.
Gaano ka na ba katagal na hindi umuuwi? Malaki na ang ulo mo dahil kaya mo na ang sarili mo. Bumalik ka rito agad. Shuyi, malapit na ang iyong magagandang araw. Si Wen Xiao ay handang kalimutan ang nakaraan at magbayad ng 240 milyong piso para pakasalan ka. Ang mga babae talaga. Kailangan mag-asawa sa huli. Siguradong hindi ka maghihirap kapag sinamahan mo si Wenjing. Tito, tita, pinauwi niyo ba ako? Para lang ibenta kay Wenjing? Anong ibenta? Pinapakasal ka lang ni Tito kay Wenjing para maging maginhawa ang buhay mo. Ngayong araw, gusto mo man o hindi, kailangan mong magpakasal. Huwag kang mag-alala, Shuyi. Basta't sumunod ka lang sa akin ng mabuti. Hindi kita pababayaan. Hindi ako pakakasal. Interesante. Ngayon lang kita nakitang ganyan. Wen Xiao, hindi mo pa ba nahahawakan si Shuyi? Ang mga babae talaga, magiging sunod-sunuran din yan pagkatapos ng isang gabi. May punto ka. Sayang nga lang. Dahil buntis ako. Hindi niyo na ako maipagpapalit sa pera. Buntis? Imposible. Hindi ba't baog ka? At hindi mo man lang ako pinahawak noon pero ngayon, buntis ka na agad sa anak sa labas ng ibang lalaki? Wen Xiao, huwag kayong mag-alala. Siguradong palalaglag namin ang batang yan. Pagdating naman sa dote, pwede nating babaan ang presyo. Ano sa tingin nyo? Walang problema. Hindi ko pa nasubukan pumatol sa isang buntis. Masarap sigurong subukan ng bago. Hindi na rin masama. Lumayo ka sa akin. Ayaw mong makuha sa santong dasalan. Gusto mo yata sa santong paspasan. Bakit biglang uminit ng ganito? Walang hiya ka? Balak mo pa bang magtago? Sinasabi ko sa inyo, ang nasa sinapupunan ko ay anak ng pinuno ng Huoshi sa Gangdao. Kapag sinubukan ninyong saktan ako at ang anak ko, humanda kayo sa kahihinatnan ninyo. Sinong hindi nakakaalam na ang pinuno ng Huoshi ay napakalamig at hindi kailanman humahawak ng babae? Natuto ka pang magsinungaling. Huo Yanchen, iligtas mo ako. Nagawa mo pang magsumbong sa ibang lalaki? Hello? Huo Yanchen, iligtas mo ako. Nagagawa mo pang magsumbong sa ibang lalaki? Wen Shuyi? Nasaan ka, Wen Shuyi? Anong nangyari? Ma? Mukhang nasa panganib ang manugang ninyo. Magsama ka ng mga tao at sumama sa akin. Masusunod po. Ano? Titingnan ko lang kung sinong mangangahas na galawin ang manugang ko. Wen Shuyi, gusto ko ang pagiging palaban mo. Hindi gaya ng mga babaeng sunod-sunuran. Bitiwan mo ako. Wen Xiaowei, ngayong nandito kami, magagawa mo ang kahit anong gusto mo. Walang hiya ka. Nangangagat ka pa? Darating na rito si Huo Yanchen. Ay naku naman, Huo Yanchen pa? Isa siyang makapangyarihang tao sa Gangdao na kayang magpabagsak ng buong pamilya. Papatulan ka ba noon? Huwag ka nang mangarap ng gising. Sumunod ka na lang kay Wen Xiaowei para hindi ka na mahirapan pa. Habang nasa kama ko, nakukuha mo pang mag-isip ng ibang lalaki? Ang babae ko ay nangangahas mong galawin? Ayos ka lang ba? Huo Yanchen, sa wakas ay dumating ka na. Ikaw pala ang kabit na iyan. Hindi mo ba kilala kung sino ang tatay ko? Ang lakas ng loob mong agawan ako ng babae. Pwe, hindi kami basta-basta pwedeng kalabanin. Ito kaya ang Jiangling, ang panganay na anak ng pamilyang Wen, si Wenjing. Ang pera ng pamilyang Wen, kaya kang durugin man anumang oras. Pinapayuhan kita. Lumuhod ka na agad kay Wen Xiaoye. Yumuko ka at humingi ng tawad. Anak. Anak, anong nangyari sa iyo? Huwag kang matakot. Mula ngayon, wala na muling mangangahas na mga api sa iyo. Huwag ka munang magsalita. Dadalhin kita sa ospital. Liyuan, sa loob ng 3 minuto ay pababagsakin ko ang pamilyang Wen. Kung ano man ang ginawa ng iba na pananakit kay Wen Shuyi, ay pagbayarin mo sila ng doble. Huwag kang magtitira ng kahit isa. Opo. Huwag kang aalis. Sa lagay mong iyan ay nangahas ka pang bastusin ng madam. Hindi ba at kabit ka lang naman? Huwag kang magpanggap na malakas. Pababagsakin ang pamilyang Wen sa loob ng 3 minuto. Nakakatawa.
Ikaw na suwail na anak. Sino ba talaga ang kinalaban mo? Ang lahat ng proyekto ng Wenshi ay naputulan na ng pondo. Bangkarote na ang pamilya natin. Ano? Makinig kayong mabuti. Ang amo ko ay ang pinuno ng Huo Jia mula sa Gangdao. Huo, Yan, Chen, ang buong Jiangling ninyo at ang lahat ng yaman ng mga pamilya rito kapag pinagsama-sama, hindi man lang aabot sa kalingkingan ng Huo Jia. Si Wen Shuyi na isang hamak na babae. Bugbugin niyo siya ng husto. Gising ka na pala. Kamusta ka? Ayos lang ako. Salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Magpaliwanag ka. Bakit mo ipinalaglag ang anak ko? Hindi naman sa iyo ang batang ito. Ano bang pakialam mo? Gusto mo pa rin akong lokohin? Sa ulat na ito ng pagsusuri ng paternity, ay malinaw na nakasulat na ang batang ito ay sa akin, kay Huo Yanchen. Ano ngayon? Huo Yanchen. Ayaw ko pang magkaanak ngayon. Bakit? Nakapagdududa ang pagkamatay ng mga magulang ko. Inagaw ng tito at tita ko ang kumpanya nila. Kahit na nabili mo na ito ngayon. Pero stockholder pa rin sila ng kumpanya. Wala pa akong kakayahang palakihin ng batang ito. Magiging iresponsable lang ako kung isisilang ko siya. Paano kung matutulungan kita? Anong ibig mong sabihin? Magpakasal ka sa akin. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa pera. Pagkatapos ng kasal, ang lahat ng resources ng Huoshi Jituan ay maaari mong gamitin. Tutulungan kitang alamin ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng iyong mga magulang. Kung hindi ka pa rin kampante, maaari muna tayong magkaroon ng contract marriage. Kontrata? Kukuha muna tayo ng marriage certificate. Huwag kang mag-alala. Ako ang magbabayad ng lahat ng gastusin pagkatapos nating ikasal. Isilang mo muna ang bata. Kung pagkatapos ay ayaw mo nang ituloy ang pagsasama nating ito, maaari kang umalis anumang oras. Mukhang maganda naman ang alok na ito. Sige, pero kailangang manatiling sikreto ang tungkol sa pagpapakasal natin. May babae pala rito sa Jiangling na ayaw makipag-ugnayan sa akin ng hayagan. Sige. Kasal agad at magkakaanak sa isang iglap. Ang kapareha ko pa ay ang gwapo at madaling makuha na si Huo Yanchen. Panalong-panalo ako rito. Bakit ka nakatungangar yan? Sumakay ka na sa kotse. Huoye, saan tayo pupunta? Mag-asawa na tayo pero Huoye pa rin ang tawag mo sa akin? Eddie, Yanchen. Manugang ko. Sa wakas ay nakita na rin kita. Itong pasaway kong anak, itinago ka niya ng husto sa amin. Tita. Tita pa rin ang tawag mo? Mama. Halika rito, dali, Shuyi. Tingnan mo, narito ang ibinibigay ni Mama sa'yo. Naghanda ako ng ilang mga regalo. Magandang araw po, sir at madam. 20 bilyonaryong marangyang sasakyan. 10 set ng pinakamagandang alahas ng Cartier. 10,000 tael ng ginto. 10 pribadong eroplano ng Airbus. Shuyi, tingnan mo agad. Mayroon ka bang nagustuhan? Ma, napakarami naman po nito, hindi ko ito matatanggap. Ang lahat ng ito kumpara sa sanggol sa loob ng iyong tiyan ay wala lang talaga. Maliit na regalo lang ito mula kay Mama. Ang kuripot nating lalaki sa pamilya ay sa wakas ay nagkaanak na rin. Tanggapin mo na. Huwag mong hayaang malaman ni Mama na tayo ay kasal lang sa kontrata. Salamat po ng marami, Ma. Sige na po, Ma. Kararating lang ni Shuyi at dadalhin ko muna siya sa kwarto para magpahinga. Sige. Sige na, pumunta na kayo. Sige po. Naiintindihan ko po. Kaya bukas. Anong ginagawa mo? Shuyi, nakikinig ka ba? Oo, nandito ako. Tungkol sa aktibidad ng hotel natin para sa Valentine's Day. Ipapaliwanag ko na lang sa iyo ng detalyado bukas. Malapit na ang Valentine's Day. Hindi ko alam kung may tuturing ba akong Valentine mo. Tungkol sa pagiging Valentine, hindi ko alam. Pero ngayon, ako ang amo mo. Pagsilbihan mo ng mabuti ang sponsor mo.
Huwag mo na akong galitin. Matulog ka na. Pupunta lang ako sa banyo. Hindi ko akalain. Nakaya mo palang magtiis ng ganoon. Hello? Shuyi, bumalik ka agad dito sa kumpanya. Itinapon na sa labas ang lahat ng gamit mo sa desk. Pabalik na ako agad. Saan ka pupunta at nagmamadali ka? May kailangan lang akong asikasuhin. Pupunta muna ako sa kumpanya. Ilagay niyo ang lahat ng ito sa loob ng sako at itapon ang lahat sa basurahan. Luo Ching, huwag kang sumobra. Saan doon ang sobra? Hindi ko lang ito itatapon, kundi wawasakin ko pa ito. Ano ang karapatan mong itapon ang mga gamit ko? Sa wakas, tumigil ka na rin sa pagpapanggap na mabait dito sa kumpanya. Ayon sa mga patakaran ng kumpanya, automatikong matatanggal ang sinumang hindi papasok ng 2 araw. Ilang araw ka nang hindi pumapasok dahil sa pagbubuntis mo? Bakit ka pa mananatili rito sa kumpanya? Tama. Mahirap na talagang makahanap ng trabaho ngayon. Ang isang taong walang kakayahan na tulad mo, huwag ka nang mag-aksaya ng pwesto kung wala ka namang silbi. Wenshui, ayaw mong magtrabaho pero gusto mong sumweldo? Nananaginip ka yata ng gising. Huwag mong isipin na dahil kumuha ka ng mga extra para manggulo sa bahay noong araw na iyon, ay maniniwala na ako sa iyo. Kung totoo ngang buntis ka sa anak ni Huoye, bakit ka pa rin nagtatrabaho bilang receptionist dito sa kumpanya? May mga bagong empleyado na naghihintay na pumasok. Umalis ka na rito. Walang hiya kang babae ka. Talagang binaliwala mo lang ako. Huoye, bakit po kayo nandito? Huoye. Gusto ko rin kayong tanungin. Sa gitna ng oras ng trabaho, anong ginagawa niyo rito habang nakatambay? Huoye, madalas na lumiliban sa trabaho si Wen Shuyi. Lumabag na siya sa mga patakaran ng kumpanya. Dapat na siyang sibakin sa trabaho. Kami, nililigpit lang namin ang mga gamit niya para sa kanya. Totoo po iyon. Lumiban siya sa trabaho. Dahil dito, bumigat ang trabaho ng iba pang mga kasamahan namin sa opisina. Ang arte-arte niya dahil lang buntis siya. Hindi siya pumapasok sa trabaho. Nakatanggap na ako ng ilang customer na nagrereklamo sa akin at nagsasabing walang sumasalubong sa kanila pagdating dito sa kumpanya. Matagal na akong nagpasa ng leave. Gusto ko sanang tanungin si Zhuguan Luo kung bakit niyo sinasabing lumiban ako sa trabaho. Ang lakas ng loob mong sumagot. Kailangang maturuan ka ng leksyon ngayon. Hindi ko alam na pati pala ikaw ay tutulungan ako na maturuan ng leksyon ng mga empleyado ko. Hindi po, Huoye. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi ko sa inyo, kayong lahat, babawasan ang inyong performance bonus ng 1 taon at multa na 3 buwang sahod. Kapag naulit pa ito, sisibakin ko na kayo agad. Wag po, Huoye. Huoye, alam ko na pong nagkamali ako. Yuchu, ang pinsan kong receptionist, ay naglalandi rito sa kumpanya araw-araw. Dala-dala pa ang anak sa labas at gusto pang umakyat sa kama ni Huoye. Kung hindi ka pa babalik, aagawin na siya sa iyo ng babaeng iyon. Iyang pinsan mo ay sadyang tuso ang pag-iisip. Kapag hindi pa siya maturuan ng leksyon, sigurado nga abuso na siya ng husto. Paakyat na tayo. Naintindihan ko. Shuyi, nabalitaan ko ngayong araw na naapi ka raw sa kumpanya nyo. Pinapunta ko na si Yanchen para asikasuhin yan. Sa susunod kapag sila ay muli kang ginulo, sampalin mo sila agad. Ang manugang ng Huojia ay hindi dapat sa isang maliit na jangling lang ay naaapi. Alam ko po. Salamat po, Ma. Ma, pinapunta kita rito ngayon dahil gusto kitang bigyan ng ilang bahay bilang bahagi ng dote mo. Ang kasal nyo ni Yanchen ay kailangang ganapin ng maaga. Kasi kung hindi, baka lumaki na ang tiyan mo at mahihirapan ka nang magsuot ng gown. Ma, napag-usapan na po namin ni Yanchen na pansamantala ay... Ma, si Shuyi at ako ay kailangan pang mag-isip-isip kung anong klaseng kasal ang gagawin namin. Magdaos ng kasal. Malalaman na ng buong Jiangling ang tungkol dito. Paano pa natin ito itatago? May punto ka. Tama, tama. Tunay ngang isa itong napakasayang kaganapan sa buhay. Talagang dapat muna natin itong pag-isipang mabuti. Halika rito, Shuyi. Piliin mo kung alin ang gusto mo rito. Narito po ba kayo para tumingin ng mga bahay? Dito po tayo.
Para sa mga kabataang iniisip ang lapit sa trabaho, lubos naming inirekomenda ang pagbili ng flat apartment. Maganda ang lokasyon at komportable ang pamumuhay. Alin po rito ang mas malapit sa Huo Shijituan? Huwag mo nang isipin ang mga bagay na iyan. Maganda ang mga ari-ariang ito. Kukunin na namin ang lahat ng mga flat apartment villa na mahigit 1,000 metro kwadrado. Yan, Chen, iswipe mo ang card. Sige po. Walang password ito. Sige po, Ginoong Huo. Madam, napakaswerte niyo po talaga. Ang ibang ikinakasal ay mayroon lang isang bahay. Pero kayo ay pupwede na maging landlady agad. Shuyi, ang card na ito ay isang gold card na walang limit. Hawakan mo muna ito ng sandali at bumili ka ng ilang mga damit mamaya. Masyadong simple ang suot mong mga damit. Ma, wag na po, marami na po kayong naibigay sa akin. Sus, wag ka nang mahiya sa akin. Ibinibigay ito ni Mama kaya tanggapin mo na. Sige na, tanggapin mo na. Ngayon lang naging biyenan si Mama, kaya pagbigyan mo na ang kagustuhan niyang palayawin ang manugang niya. Hindi ko maaaring gamitin ang card na ito. Para mapanatag ang loob ni Mama Huo, itatabi ko na lang muna ito kasama ng mga naunang ibinigay niya. Kung sakali man, ibabalik ko na lang ito kay Huo Yanchen kapag naghiwalay kami. Salamat po, Ma. Ang bait mo talaga. O siya, ipagpatuloy niyo lang ang pag-iikot niyo rito. Mauuna na si Mama na umuwi. Sasabihan ko ang katulong na ihanda na ang hapunan ninyo. Sige po. Iyong tungkol sa kasal, hindi ba napagkasunduan na nating ilihim muna ito? Ang pagpili ng gown, mga singsing, ang handaan, aabuti ng kahit 1 taon ang paghahanda sa mga ito, di ba? Sundin muna natin ang gusto ni Mama. Dahil sa oras na iyon ay naipanganak na ang bata. Baka sakaling hindi na. Mapilit si Mama na ituloy ang kasal. Sige na nga. Anong nangyari? Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Zhuguan Luo kanina. Bigla na lang siyang nagalit ng husto at pinagalitan ako. Pinapahanap ka rin ni Zhuguan Luo kanina. Pinapapunta ka niya agad sa kanya. Kaya pumunta ka na doon dali. Naintindihan ko. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Zhuguan Luo, ano po ang kailangan niyo sa akin? Malamig na ang kape, painitin mo ito para sa akin. Hindi na po masarap ang kape kapag pinainit muli. Papalitan ko na lang po ng bago. Hindi. Painitin mo iyan gamit ang init ng iyong mga kamay. Zhuguan Luo, sobra naman yata ang biro niyo. Sinong nakikipagbiro sa iyo? Painitin mo? Hindi pa ba sapat? May 8 hanggang 16,000 piso na rito na sapat na para sa isang buwang sahod mo. Zhuguan Luo, siguradong hindi papansinin ni Wen Shuyi ang maliit na halagang iyan. Buntis na nga, pero hindi pa rin tumitigil. Hindi ba't para lang mapalapit kay Huoye para makapag-asawa ng mayaman? Totoo iyan. Ibinubuka lang naman niya ang kanyang mga binti at malaki na ang kinikita niya. O kaya naman, ako na lang ang maghahanap ng mga kliyente para sa inyo, para mas lumaki naman ang kikitain nyo? Ay oo nga pala. Zhuguan Luo, noong huling nagpakalat ka ng malalaswang chismis tungkol sa amin ni Chen Jingli, hindi pa ba sapat ang nabawas sa sahod mo? Wen Shuyi, ano ang ibig mong sabihin? Dahil tila wala na namang sasabihin si Zhuguan Luo, aalis na muna ako. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Marumi ang sahig na ito. Linisin mo ito para sa akin. Lumuhod ka. Dilian mo para luminis. Zhuguan Luo, si Wen Shuyi ay masyadong maarte ngayong buntis. Hindi pwedeng masagi at hindi pwedeng pagsabihan. Paano kung magsumbong na naman siya mamaya? Buntis man ako o hindi. Hinding-hindi ako luluhod. May dala ka lang na anak sa labas ay nangahas ka na lumandi kay Huoye. Bakit ka nagpapanggap na malinis na babae? Wen Shuyi, huwag mong kalilimutan na maagang namatay ang mga magulang mo. Kung hindi dahil sa kabutihan ng pamilya namin na ampunin ka, sa kalsada ka na sana natulog, ipinanganak ka lang para pagsilbihan ako. Alam mo naman pala, kung hindi lang dahil sa maagang pagkamatay ng mga magulang ko, sa tingin mo ba ay magagawa mo pang magyabang dito? Wen Shuyi, kung hindi mo hihilurin ng dila ang kape sa sahig ngayon, lumayas ka na dito agad. Kung gusto mong maging aso, dilaan mo iyan mag-isa. Hawakan niyo siya. Bitawan niyo ako. Hindi ka pwedeng pumasok. Bitaw. Anong gagawin niyo?
Ito ang napapala ng mga kumakalaban sa akin. Anong nangyayari dito? Huwaye, bakit po kayo nandito? Ayos ka lang ba? Huwaye, ayos lang po ako. Siya kasi, ang receptionist na si Wen Shuyi, kahit maliit na bagay ay hindi maayos. Tapos, nangahas pa siyang sumagot sa akin bilang supervisor niya. Gusto ko lang naman siyang turuan ng leksyon. Tama po, Huoye. Si Wen Shuyi ay napakayabang. Inaapi niya ang mga katrabaho niya. Hindi natin pwedeng hayaan na sirain niya ang lahat dito. Kung ganoon, dapat pa pala akong magpasalamat sa inyo. Walang anuman po, Huoye. Ito po ang dapat naming gawin bilang mga empleyado. Security, itapon niyo agad si Wen Shuyi palabas. Huoye, hindi po ganoon ang nangyari. Si Zhuguan Luo, siya ang sadyang nanggulo ngayong araw, itinapon ng kape, at sadyang pinahirapan si Shuyi. Pinapaluhod siya sa sahig para dilaan ng kape hanggang sa luminis ito. Zhuguan Luo, gusto mo pa bang magdahilan? May CCTV sa buong conference room. Wen Shuyi, Gusto mo pa talagang manakit ng tao sa harap ko. hindi po, Huoye. Nagkamali po ako. Hindi ko po ito sinasadya. Sampalin mo siya pabalik. Wen Shuyi, pinsan, hindi ko po ito sinasadya. Alam ko na ikaw ay laging mabuting babae. Siguradong hindi mo ito kayang gawin. Hindi nananakit ang isang mabuting babae. Pero ako, si Wen Shuyi, ay gagawin ito. Wen Shuyi, ang lakas ng loob mong sampalin ako. Sapat na ba ang 3 sampal? O baka naman, gusto mo pa ng mas marami? Huoye, bakit niyo po tinutulungan si Wen Shuyi? Isa lang siyang mababang tao na kinupkup ng pamilya namin. Bakit siya ihahambing sa akin? Kailangan ko bang magbigay ng dahilan sa'yo? Lumayas ka. Magpahinga ka muna. Ipinaghanda kita ng damit at lemon water. Salamat, Huozong. Kung gusto mong magpasalamat, patunayan mo na lang ito sa gawa mamayang gabi. Parang may mali rito. Bakit ang lapit niyo ni Hoye? Anong relasyon niyo? Ano ang mga pinagsasabi niyo kanina? Anong relasyon naman ang sinasabi mo? Ang totoo niyan, kinausap lang niya ako tungkol sa trabaho. Sige na, tara na, magtrabaho na tayo. Talaga ba? Tara na, dali. Pa, ma, nakuha pang manakit ni Wen Shuyi sa akin ngayong araw. At saka, nalinlang tayong lahat sa kanya. Ang mga nanggulo sa bahay noong araw na iyon ay siguradong mga hired actor lang na kinuha niya. Araw-araw kong nakikita si Huoye sa kumpanya at wala naman siyang espesyal na pagtrato kay Wen Shuyi. Araw-araw ring sinusubukan ni Wen Shuyi na akitin si Huoye. Ang batang ito, nagawa pa tayong lokohin. Kapag hinayaan nating makasama ni Wen Shuyi si Huoye sa kama, siguradong magiging mahirap ang buhay ko sa kumpanya. Lalo na't ang best friend kong si Lujia Da Xiaojie ay maraming taon nang humahabol kay Huoye. Tiyak nagagawa ng gulo ang Lujia sa atin. Talagang matapang na yang Wen Shuyi. Sumusobra na siya. Pupunta kami ng mama mo sa kumpanya bukas para bigyan siya ng leksyon. Ang aga mo atang nagising ngayon ah. Ikaw ang chairman, kaya syempre hindi mo na kailangang mag-time in. Ako na isang maliit na receptionist lang, paano namang hindi pupunta? May 1,600 piso ring attendance bonus iyon. Sige na nga. Ipapasundo kita sa driver mamaya. Sige, Nasaan si Wen Shuyi? nandito po ako. Bakit niyo po ako hinahanap? Ikaw na walang hiyang babae ka? Pinalaki kita ng mahigit 20 taon, pero hindi ko akalain na magagawa mo ang ganito kahiyahiyang bagay. Anong pinagsasabi mo? Ano na naman ang ginawa ko? Ayaw mo pang aminin? Determinado ka talagang gumapang sa kama ni Huoye? Mga agaw ng lalaki ng iba? Ganyan ba ang itinuro namin sa'yo? Hindi ba si Wen Shuyi ito? Hindi ko akalain na ganito pala siyang klaseng tao. Gumagapang sa kama ni Huoye. Mukha lang pala siyang mabait pero nasa loob ang kulo. Mukha namang masunurin dati. Ang mga bibig niyo ba ay ginawa lang para manira ng ibang tao? Saan niyo naman nakuha ang balitang iyan?
Luo Cheng. Sinisiraan ka? Alam mo ba na ang panganay na anak ng Lujia ay determinadong magpakasal kay Huoye kapag kinalaban mo ang Lujia? Pagkatapos ng lahat ng paghihirap namin sa pagpapalaki sa iyo ay ganyan mo pa kami babayaran? Paghihirap? Ang sinasabi ninyong paghihirap ay ang pagnanakaw sa kumpanya ng mga magulang ko at pagpapatrabaho sa akin para sa sarili kong matrikula. At ang balak na ibenta ako sa mayayamang pamilya para sa inyong magandang kinabukasan. Nagsisinungaling ka. Umuwi ka na agad. Bitiwan niyo ako. Ano ba ang gagawin niyo? Pagkidnap at pananakot ang ginagawa nyo. Lumayas ka. Isa akong shareholder ng kumpanyang ito. Maniwala ka man? O hindi? Ay sisibakin kita sa trabaho ngayon din? Pa, ma, anong nangyari? Isasama niyo ba si Wen Shuyi pa uwi? Ching-ching, tamang-tama ang dating mo. Si Wen Shuyi ay buntis sa anak ng kung sino lang. At gusto pang gumapang sa kama ni Huoye. Ngayong araw ay iuwi natin siya para maturuan ng leksyon. Kaya Shuyi, huwag mong sayangin ang mabuting intensyon ng mga magulang ko. Halika na. Pakawalan niyo ako. Sumama ka sa amin. Dalawang basura. Ang lakas ng loob ninyong magmayabang dito. Kayo na naman. Nagawa niyo pang guluhin si Wen Shuyi? Hindi pa ba sapat ang leksyong ibinigay ko sa inyo noong huling beses? Ikaw na naman, gigulo ka. Hindi ba't isa ka lang extra na kinuha niya? Nagawa mo pang magpanggap bilang Huoye? Lumayas ka na. Ako ang malaking shareholder dito. Kaya kitang i-bound sa pera sa isang sandali lang. Oh, sinasabi mo bang extra lang ako? Kayong dalawa kapag pinagsama, ay talagang nakakaawa. Sa kakaunting shares na iyan, may gana pa kayong tawagin ang sarili nyo na malaking shareholder? Ang yabang mo, tatawagan ko ang security ngayon din. Para sa harap ng lahat ay mabunyag ang panloloko mo. Tapos na. Yari na. Pa. Hello, Lawu. May isang tao rito na nagpapanggap bilang Huoye. Pumunta ka rito agad at palayasin mo siya. Kapag hindi kita nakita sa loob ng 3 minuto, lumayas ka na sa trabaho mo. Ang lakas ng loob niya. Tingnan natin kung sinong nangangahas magpanggap na Huoye. Siya yun. Palayasin mo siya. Huoye. Hindi ko po alam na kayo pala iyan. Paano nangyari iyon? Hindi ka ba nagkakamali? Hindi ba't extra lang siya na kinuha ni Wen Shuyi? Huoye. Patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Pinilit lang po nila ako. Sinabi nilang tatanggalin nila ako sa trabaho. Huoye. Ikaladkad siya palabas. Tapos na. Yari na talagang tapos na ang lahat. Hindi ba't gusto mong malaman kung paano namatay ang mga magulang mo? Dapat mong tanungin ng mabuti mong tito kung ano ba talaga ang ginawa niya. Lahat ng iyan ay kasinungalingan. Ngayon, gusto ko lang itanong, bakit niyo kailangang pakialaman ang sasakyan ng mga magulang niya? Dahil ang lahat ng ito ay dahil sa masamang babaeng iyan. Gusto ko lang naman na bigyan kami ng bayaw ko ng kaunting parte ng mga shares. Hindi ko inaasahan na kakampi pala ang kapatid ko sa ibang tao. Gusto ko lang naman siyang bigyan ng leksyon. Kaya pala. Inaamin mo na kayo ang pumatay sa kanila? Kapatid mo siya sa dugo. Paano mo yon nagawa? Pwe, anong kapatid? Mas pinili pa niyang iwanan ang lahat ng mana sa iyo na isang pulot na bata kaysa ibigay sa sarili niyang kuya. Isang pulot na bata? Hindi ba ako tunay na anak ng mga magulang ko? Pero, minahal nila ako ng husto simula noong bata pa ako. Isipin mong mabuti. Hindi ba wala kang alaala sa Wenjia? Bago ka mag-3 taon, iyon ay dahil anong gagawin niyo? Bitawan niyo ako. Kalad ka rin sila palabas. Baliin ang kanilang mga kamay at paa bago sila dalhin sa istasyon ng pulis. Huoye, nagkamali ako. Hindi ko dapat pinatay ang sarili kong kapatid at bayaw. Hindi ko dapat minaltrato si Shuyi. Huoye. Maawa po kayo sa amin. Ngayong nagmamakaawa kayo, huli na ang lahat. Ilabas na sila agad. Huoye. Ang Luojia. Tapos na. Wen Shuyi. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kaya pala, hindi ako bahagi ng Wenjia. Sinasabi ko na nga ba, paano nagagawa ng isang tao ang ganitong mga bagay sa sarili niyang pamilya? Shuyi, kung gusto mong umiyak, ilabas mo lang.
Wala lang ito. Papunta na ako sa trabaho. Sakto lang. Naayusin ang pakiramdam ko. Sige. Magpahinga ka muna. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Ano man ang mangyari, dapat nating mahanap ang tunay na mga magulang ni Shuyi. Opo. Yuchu, tingnan mo. Siya nga iyon. Hayaan mo na ang pagiging malandi niya simula bata pa siya. Pero sa pagkakataong ito, nakuha pa niyang akitin si Huoye. Dahil sa kanya, ang mga magulang ko, na sarili niyang tito at tita ay nakulong. Ano na ang gagawin natin tungkol dito? Inaakit niya ang taong gusto ng kapatid ko. Tingnan mo kung paano ko siya tuturuan ng leksyon. Ma, ang charity gala ngayong weekend. Pwede bang mag-imbita ng mga tao mula sa Huoshi Jituan? Siyempre naman. Pero bakit bigla mong gustong imbitahan sila? Alam mo naman kung gaano ko nakatagal gusto si Yanchen. Gusto ko lang siyang makasama, nang mas madalas. Ang charity gala ay para talaga sa nawawala kong tunay na anak. Sana ay maawa ang pusa. Dahil sa lahat ng mga mabuting gawa na ginawa ko. Sana ay mahanap ko na siya agad. Ito na ba yung binibini ng Lugia na nag-imbita sa lahat ng empleyado ng kumpanya natin sa charity dinner na ito? Balita ko, maraming taon na siyang humahabol sa Huoye natin. Siguro, gusto na naman niyang samantalahin ang pagkakataong ito para mapalapit sa Huoye. Akala mo ba dahil lang nakasuot ka ng gown, ay magiging ganap na swan ka na mula sa pagiging pangit na bibe? Luoching, anong ginagawa mo rito? Ang organizer ng charity gala na ito na si Lu Yuchu mula sa Lugia ay matalik kong kaibigan. Bakit hindi ako pwedeng pumunta rito? Luoching, pakiusap, harapin mo ang katotohanan. Bagsak na ang negosyo ng Luogia at bangkarote na kayo. Ano pa ang ipinagmamalaki mo? Ikaw! Ching, bakit ka napunta rito? Mukhang pamilyar ka. Sino ka nga ulit? Magandang araw po. Ako po si Wen Shuyi. Isa po akong empleyado sa Huoshi Jituan. Ikaw pala si Wen Shuyi. Wen Xiaojie. Nakikita ko namang bata ka pa. Huwag mong laging isiping humiga sa kama ng mga lalaki para lang makakuha ng madaling paraan sa buhay. Anong pinagsasabi mo? Bakit ka pa nagkukunwari? May dinadala ka ng anak sa labas? Tapos tinatarget mo pa ang kama ni Huoye? Wala ka talagang hiya. Buntis pala ang babaeng ito. Personal kong bagay ito. At wala kayong pakialam dito. Tara na. Talagang hindi nyo kilala ang mga lalaki. Ang isang taong gaya ni Huo Yanchen ay imposibleng magkagusto sa may anak na? Baka nga matagal na silang may relasyon at sa kanya ang batang iyan. Ching, anong gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala. Kakabuo pa lang ng batang iyan. At walang nakakaalam kung anong aksidente ang maaaring mangyari. Luoching. Huwag ka nang magpagod ng walang saysay. Sabihin mo ang totoo. Ang dinadala mo sa sinapupunan mo? Kanino ba talaga ang batang ito? Akala nyo ba talaga ay tanga ako? Na hindi ko alam ang iniisip nyo? Di ba't sigurado na kayong kay Huo Yanchen ang batang dinadala ko? Hindi pa kasal sina Yuchu at Huo Yanchen. Bata pa siya at mapusok. Walang masama kung makikipaglaro lang siya sa ibang babae. Pero hindi siya dapat makabuo ng anak. Anong gagawin mo? Mukha ka namang mabait na babae sa paningin ko. Bakit ang tigas ng ulo mo? Sisihin mo ang sarili mo dahil hindi ka marunong lumugar. Kinalaban mo ang lalaking hindi mo dapat kinalaban. Nasaan si Wen Shuyi? Huoye, masama ito. Nawawala po ang madam. Li Yuan, magtipon ka ng mga tao. Kailangang mahanap niyo si Wen Shuyi. Masusunod po. Nahanap na ang madam. Nasa dressing room po siya. Tara. Kapag ininom mo itong pampalaglag at nawala ang bata, hindi ka na namin guguluhin pa. Huwag kang managinip. Wen Shuyi? Hindi ko gusto ang ganyang hitsura mo. Isa ka lang namang pulot na ulila. Bakit ikaw pa ang nakakuha ng lahat ng pagmamahal ni na tito at tita? Inumin mo ito. Wen Shuyi.
Huo Yanchen. Hayop ka, naglakas loob ka pang magtago. Wala talaga kayong silbi kahit isang babae lang. Hindi nyo pa kaya. Wen Shuyi. Shuyi. Shuyi, ayos ka lang ba? Yanchen. Bilisan nyo, tumawag kayo ng doktor. Opo. Mukhang sawa na kayong tatlo sa buhay nyo. Kasalanan niya ang lahat. Kasalanan ito ni Wen Shuyi. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana namatay ang mga magulang ko. Hindi rin sana na bankrupt ang Luo Jia. Kasalanan ito lahat ni Wen Shuyi. Huo Yanchen, isa lang siyang ambisyosang babae. Huwag kang magpaloko sa kanya. Sino ka sa akala mo? Yanchen, sinisikap lang ni Kuya na tulungan ka. Kilalanin mo ang tunay niyang pagkatao. Tumahimik ka. Gusto mo na bang mamatay? Yuchu, Xingqige, tulungan niyo ako. Kalad ka rin siya palabas. Ipadala siya sa mga magulang niya. Anong nangyayari rito? Ma. Ang balat na hugis paru-paro. Anak ko siya. Paano nangyari iyon? Siya ang nawawala kong kapatid. Nasa kritikal na kondisyon ang pasyente ngayon at may mga senyales din na malalaglag ang bata. Gawin niyo ang lahat ng inyong makakaya. Siguraduhin muna ang kaligtasan ng pasyente. Opo. Anak ko, paano ito nangyari? Huli na ang pagdating ni Mama. Siya ba talaga ang ating anak? Hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Pero sa likod ng kanyang tainga, mayroong balat na hugis paru-paro na katulad ng sa ating anak. Anak ko, kasalanan ko ang lahat. Dapat ay mas napaaga ang dating ni Mama. Paano siya naging kapatid ko? Ma, siguradong nagkakamali ka lang. Tama yon. Ang Wen Shuyi na iyon. Nabuntis siya nang hindi pa kinakasal. Ang walang hiyang babaeng iyan. Paano siya naging ate ko? Dapat ay pinainom na siya ng pampalaglag ng mas maaga. Tumahimik ka. Gusto mo bang tahiin ko ang bibig mo? Yanchen, patawarin mo ako. Huo, Yanchen, matagal ka nang minamahal ni Yuchu. Bakit ang lupit mo sa kanya? Akala mo ba ay makakatakas ka? Huoye, nalaman na ang lahat. Ang tunay na mga magulang ni Wen Xiaojie ay sina Lu Zong at Lu Furen. Tingnan nyo ng mabuti. Sino ba talaga ang tunay ninyong anak? Si Shuyi nga ang tunay nating anak. Siya nga talaga ang aking kapatid. Ano ba itong nagawa ko? Si Wen Shuyi pala ang tunay na anak ni Mama at Papa. Kasalanan ko ang lahat. Nararapat lamang akong mamatay dahil sa ginawa ko. Hihingi ako ng tawad sa pamamagitan ng aking kamatayan ngayon din. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Sinasabi ko sa inyo, kapag may mangyaring masama kay Shuyi at sa bata, papatayin ko kayong buong pamilya para magbayad sa kanya. Kumusta siya? Mabuti na lang at naagapan ng paggamot. Wala nang panganib sa buhay ng pasyente at ng sanggol. Pero may bali siya sa binti. Kailangan niyang manatili sa ospital para maobserbahan ng ilang panahon. Anak, kumusta ka na? Ibalik muna ang pasyente sa kwarto para makapagpahinga. Yanchen, kasalanan ko ito bilang nakatatandang kapatid. Hindi ko gustong saktan si Shuyi, pero hindi namin sinasadya. Hindi namin alam. Talagang kasalanan mo ito. Pero hanggang ngayon, ay hindi mo pa rin alam kung ano ang iyong naging pagkakamali. Hindi ganoon iyon. Yanchen, ang hindi alam ay walang kasalanan. Patawarin mo na sila sa pagkakataong ito. Napakabukas palad mo naman bilang tunay na ina. Matapos magdusa ng husto ng sarili mong anak, gusto mo pa rin silang pagtakpan? Dalhin sila sa presinto. Opo, ilabas sila. Nakumpirma na ito. Ikaw ang tunay na anak ng Lu Jia. Shuyi, Mag-usap muna kayo. Shuyi. Kumusta ka? Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Ano ang sabi ng doktor? Lu Furen. Sabihin mo na lang ng diretsahan ang gusto mong sabihin. Shuyi, narito lang si Mama para bisitahin ka. Kapag bumuti na ang pakiramdam mo, mapapanatag na rin ang loob ni Mama. Hindi talaga inakala ni Mama na pagkalipas ng maraming taon ay makikita ka uli ni Mama. May inihandang mga regalo si Mama para sa iyo. Tingnan mo kung magugustuhan mo ang mga ito.
888 tael ng mga gintong bar. Mahigit 20 manor sa mga bansa sa Europa at Amerika. 10 set ng pinakamarangyang alahas sa mundo. Natatandaan mo ba itong kwintas na may ruby? Paboritong-paborito mo ito noong bata ka pa. Kaya naman itinago ito ni Mama. Dahil balak kong ibigay ito sa iyo bilang dote mo balang araw. Halika, isusuot ito ni Mama sa iyo. Napakaganda talaga. Ang ganda-ganda ng anak ko. Hindi talaga inakala ni Mama na makikita pa kitang isinusuot ito. Shuyi, ang kwarto mo sa bahay ay gaya pa rin ng dati. Ang pinakamalaking hiling ni Mama ngayon ay sana ay makauwi ka para bumisita. Sige po. Uuwi po ako para bumisita. Mabuti naman. Susunduin ka ni Mama bukas para makalabas ng ospital at iuuwi na kita sa bahay. Wenshui? Bakit ka napunta sa bahay namin? Tunay akong anak ng Lujia. Bawal na ba akong bumisita rito? Mukhang ayaw talagang bumitaw ni Lu Furen. Isang gabi lang ang lumipas. Nailabas mo na agad silang dalawa. Ma, tingnan mo siya. Lagi na lang siyang sarkastiko kung magsalita. Tama na, tumigil ka na muna sa pagsasalita. Shuyi, tara. Sasamahan ka ni Mama para tingnan ang kwarto mo. Ano ito? Lu Furen, ito ba talaga ang kwartong inilaan ninyo para sa akin? Itong si Yuchu. Sino ang gumawa nito? Ikaw ba ang gumawa nito? Hindi man lang ako pumasok doon. Baka aso ng katulong ang pumasok. Iba talaga kapag sariling dugo at laman. Sinigawan mo agad ako, pagka-uwi pa lang ng tunay mong anak. Ma, bakit hindi mo man lang siya tinanong? Bago mo pagbintangan si kapatid. Ako, mukhang hindi gaanong masaya ang Lujia sa pagbabalik ko. Saan galing ang kuwintas na iyan? Bitawan mo. Ang kuwintas na ito ay bigay ni Lu Furen. Ma, ang kuwintas na ito ay dapat para sa dote ko sa hinaharap. Bakit mo ito ibinigay sa kanya? Yuchu, ang kuwintas na ito ay inihanda talaga ni Mama para sa ate mo. Ipaghahanda na lang kita ng iba sa susunod. Ayos ba? Dahil ba bumalik na si ate, ay ayaw mo na sa akin? Ma, kahit na si Wen Shuyi ang tunay mong anak, pero matagal na rito si Yuchu sa atin, pamilya na rin natin siya. Ang sakit. Maayos ka lang ba, Yuchu? Bakit mo ginawa iyon kay Yuchu? Humingi ka ng tawad sa kanya. Kung hindi, huwag kang umaasang makakapasok sa bahay na ito. Tama na. Lu Xingqi Yuchu, makinig kayong mabuti. Ang nanay ninyo, ang umiyak at nakiusap. Para lang mapauwi ako rito. Lu Furen, gusto mo akong bumalik. Pero kinukonsinti mo naman ang nanakit sa akin, ang Lujia na ito. Ay hindi ko na kailangan. Shuyi, Xingqi, bakit mo sinasabi iyan sa kapatid mo? Ginagawa ko lang ito para kay Yuchu. Wen Shuyi, hinding-hindi ko hahayaang agawin mo ang lahat sa akin. Shuyi, ipinagluto ka ni Mama ng sabaw. Inaabot ng 100 araw para gumaling ang mga bali sa buto, kaya kailangan mong magpalakas ng mabuti. Tungkol naman sa Lujia na iyan, hindi kanila gustong kilalanin at wala rin tayong pakialam sa kanila. Huo Furen, nandito po si Hinoong Lu at si Lu Furen. Gusto raw po nilang makita. Ang young madam, may mahalaga raw silang sasabihin sa kanya. Nagpapanggap lang sila. Sige na, papasukin mo sila. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang mahalagang bagay na iyon. Opo. Kayo ba ang mag-asawa mula sa Lujia? Opo. Narito kami ngayon para bisitahin si Shuyi. At saka para... Kahit ano pa iyan, malinaw na ang lahat base sa inasal ninyo kahapon. Hindi ako babalik sa Lujia, kaya umalis na kayo. Shuyi. Nagpunta ba kayo rito sa Huojia para lang umarte? Paano naman magiging pag-arte iyon? Kami pa rin naman ang mga tunay na magulang ni Shuyi. Matagal bago namin siya nahanap, kaya syempre gusto naming bumawi sa kanya. Napag-usapan na namin ang lahat, mamaya ay uuwi kami para magpadala ng mga imbitasyon. Magdadaos kami ng isang magarbo at malaking piging. Iimbitahan namin ang lahat ng mga tanyag na pamilya sa Jiangling para sabihin sa kanila na nakabalik na ang panganay na anak ng Lujia.
Mula pagkabata ay nakikitira lang si Shuyi sa iba. Marami siyang pinagdaan ng hirap. Siguradong hindi rin niya kayang basta na lang talikuran ang kanyang mga tunay na magulang. Dahil gusto niyo siyang kilalanin, tingnan natin kung tapat ba talaga kayo. Dahil kung hindi, baka makuha ng ibang tao ang mga bagay na para sa iyo at ang posisyon mo. Kahit na dito sa Huojiya, ang mga ganitong maliliit na bagay ay hindi naman natin pinapansin. Pero gayon pa man, ang mga bagay na dapat ay sa iyo ay dapat mong bawiin. Siyempre naman. Ginagawa na ang mga imbitasyon, nandito kami ngayon para personal na sabihin ito kay Shuyi. Sana nga. Pagod na si Shuyi, maaari na kayong umalis. Sige, mauuna na kami. Anak, samahan mo muna si Shuyi sa kwarto para magpahinga. Sige po. Alam niyo na sa loob ng maraming taon ang Lugia ay patuloy na naghahanap sa aming tunay na anak na babae na matagal nang nawawala. Matapos ang maraming taon ng pagtitiyaga at pagsisikap, sa wakas ay nahanap na rin namin siya ngayon. Sa inyong lahat, ito ang tunay na panganay na dalaga ng Lugia, si Wen Shuyi. Iba talaga ang dating kapag tunay na anak. Ngayong bumalik na ang totoong tagapagmana, siguradong nakakahiya na para sa pekeng anak, di ba? Dahil nakabalik na ang totoong anak? Sino pa ba ang may gusto sa isang peke lang? Sanay naman si Lu Yuchu na laging matapobre sa iba. Kaya ayan, may magtuturo na sa kanya ng leksyon. Halika rito, Shuyi. Magsabi ka ng ilang salita. Ma, iligtas niyo po ako. Nakidnap ako. Kung gusto niyo pang mabuhay si Lu Yuchu, binibigyan ko kayo ng 10 minuto para makapunta sa lumang bodega sa Chengxi, kundi ay bangkay na ang madadatnan niyo rito. Yuchu, Diyos ko, paanong nangyari ito? Anong nangyayari? Nakidnap si Yuchu. Gusto ng mga kidnapper na sa loob ng 10 minuto ay makarating tayo sa bodega sa Chengxi. Ano? Bilisan nyo. Iligtas natin si Yuchu. Habang nagaganap ang pagkilala sa tunay na anak, heto at nakidnap naman ang peke. Oo nga, halika, tignan natin. Wen Shuyi. Agad ninyong alamin kung nasaan si Wen Shuyi. Masusunod po. Ma, tulungan niyo ako. Yuchu, Huwag kayong lalapit. hindi kami lalapit. Basta pakawalan mo lang si Yuchu. Kahit anong hilingin mo ay ibibigay ko. Lufiren, baka gusto mo munang tignan kung sino itong nasa tabi ko? Shuyi. Isa lang sa mga anak niyo ang pwede ninyong iligtas at ang maiiwan ay sasama sa akin sa hukay. Nanay, tatay. Kuya, piliin niyo na si ate. Alam ko naman. Pamalit lang ako sa kanya. Ngayong bumalik na siya, wala na akong dahilan para mabuhay pa. Yuchu, kumalma ka lang. Ililigtas ka namin. Alam kong galit kayo sa akin. Niloloko niyo lang ako. Sa mga mata at puso niyo ngayon, si ate na lang ang mahalaga. Hayaan niyo na lang akong mamatay. Bakit naman namin iisipin ng ganyan? Wala akong oras. Aga. Para sa dramahan ninyong pamilya, pumili na kayo agad, kundi mawawala silang dalawa sa inyo. Nanay, tatay, ano pang hinihintay nyo? Iligtas nyo na si Yuchu. Yuchu. Ililigtas namin si Yuchu. Nakapili na. Shuyi, matatakutin ang kapatid mo. Hindi niya kaya ang ganito. Maghintay ka lang. Siguradong ililigtas ka namin. Yuchu, ayos ka lang ba? Anong gagawin natin? Huo Yanchen, sa wakas dumating ka na. Patawad, huli na ako. Huwag ka nang umiyak, ihahatid na kita pa uwi. Liwan, dalhin mo sila sa istasyon ng pulis. Opo. Ilabas na sila. Shuyi, patawad kami ay. Bulag talaga kayong dalawa. Hindi nyo deserve na maging magulang ni Shuyi. Shuyi, hindi namin sinasadya. Nay. Yuchu, ayos ka lang ba? Ang Lugia na ito ay talagang walang katuwiran. Hindi man lang nila inisip ang kaligtasan mo na sarili nilang anak at mas pinili pang iligtas ang aroganteng ampon na iyon. Ayos lang po, ma. Hindi ko na sila ituturing na pamilya simula ngayon.
Mag-usap muna kayo. Lalabas lang ako para ayusin ang ilang bagay. Sige. Nakaayos na ba ang lahat ng ipinapagawa ko sa iyo? Ayos na ang lahat, Huoye. Inihahanda niyo ba ang handaang ito dahil nakita niyong nasira ang piging para sa pagkilala kay Madam kaya gusto niyo siyang bawiin ng bago? Masyado ka ng madaldal. Ha. Ibababa ko na po ito, Huoye. Siguro naman sasaya na siya ng dahil dito. Bakit parang laging wala si Huo Yanchen nitong mga nakaraang araw? Nabalitaan mo ba? Balita ko ay naghahanda si Huoye para sa isang kasalan. Kasal? Ibig sabihin ba ay ikakasal na siya sa kasama niya rito sa bahay? Hindi rin natin masisiguro iyan. Pumalat ang balita tungkol sa nangyaring kidnapping sa piging noong nakaraang araw. Mas pinili pa ng Lugia ang kanilang ampon kaysa sa sarili nilang anak. Ngayong ganyan na siya itinakwil, paano pa siya mapapakasalan ni Huoye? Oras ng trabaho ngayon? Lakas ng loob ninyong pag-usapan ang mga personal na bagay tungkol sa amo? Gusto nyo na bang mawala ng trabaho? Layas. Magandang araw po, madam. Yuchu, bakit mo ako hinahanap? Kuya, halika rito. Kuya, balita ko ay magdaraos ng handaan sa kasal ang Huojia. Ano naman kung may handaan sa kasal? Nabalitaan ko na patay na ang mga umampon kay Wen Shuyi at ayaw pa rin niyang bumalik sa Lugia. Sa handaan ng kasal, wala siyang pamilyang magtatanggol sa kanya, tiyak na lalaitin lang siya. Pero kuya, napakabuti ni Huo Yanchen sa kanya. Nag-aalala pa rin ako. Yuchu, hindi ba nabanggit sa iyo ng kaibigan mong si Luo Qing na may dating kasintahan si Wen Shuyi? Oo nga pala. Ang anak ng pamilyang Wen na nalugi na. Balita ko ay engaged na sila, pero hindi natuloy ang kasal nila. Paano naman ang batang iyon? Baka sa dati niyang kasintahan iyon? Anong ibig mong sabihin? Nakakagulat din dahil may ex-fiancé pala si Wen Shuyi pero hindi man lang nandidiri si Huo Yanchen. Sa oras ng handaan sa kasal, lalitaw ang dating kasintahan na iyon. Balita ko sa handaan sa kasal ni Huoye. Halos lahat ng mayayaman sa Jiangling ay inimbitahan. May ganda rin naman ako. Kung makakausap ko lang si Huoye kahit sandali, talaga namang swerte ko na. Baka nga, mapatalsik ko pa ang hindi ko pa nakikita na ginang ng Huojia at palitan siya sa kanyang pwesto. Saang pamilya kagaling? Napakawalang modo mo naman. Ang lakas ng loob mong pumunta sa handaan ni Huoye. Tingnan mo muna ang sarili mo bago ka magmalaki. Alam ko naman kung sino ako, di ba? Hindi mo na kailangang sabihin pa yan. Bakit? Hindi ba totoo? Tingnan mo muna ang antas mo sa buhay. Ang sagwa ng suot mo sa handaan ni Huoye, para ba talaga sa mga katulad mong hampas lupa to? Tatakas ka pa? Tatawag ako ng security para palayasin ka. Ang lakas ng loob mong itulak ako. Magpatingin ka sa doktor kung bulag ka. Huwag kang kumahol dito. Assistant Lee, napakabastos talaga ng babaeng ito. Nakuha niya pang manulak sa harap ng maraming tao. Kalad ka rin mo na siya palabas. Tama ka? Lagot ka na ngayon. Mga tao, binastos ni Dalagang Jiao si Madam Huo. Paalisin siya rito. Ano? Siya pala si Madam Huo. Ilayo siya rito. Nagkamali po ako, patawad. Patawarin niyo po ako. Madam, magsisimula na po ang handaan, tumuloy na po kayo roon. Sige, naintindihan ko. Maraming salamat sa tulong mo. Walang anuman po, mauna na po ako sa trabaho. Ang misteryoso ni Huo Yanchen nitong mga nakaraang araw, pinaasikaso pa niya ako sa butler para makapunta sa handaan na to. Titingnan ko talaga kung ano ba talaga ang binabalak niya. Ito ang tunay na anak ng Lugia, si Wen Shuyi. Narinig ko na sabay silang dinukot ng pekeng anak. Pinili ng Lugia ang pekeng anak at hindi man lang siya pinili. Talagang walang puso ang Lugia na iyan. Baka naman ang tunay na anak ang may gawa ng sarili niyang kahihiyan. Tapos na ako uminom, ate. Pupunta lang ako sa banyo. Sige, pumunta ka na. Ikaw ang dating fiancé ni Wen Shuyi, na si Wenjing? Ikaw ba? Ang ampon ng Lugia, na si Lu Yuchu. Hindi mo pa ba alam? Kinilala na muli si Wen Shuyi ng Lugia at naging panganay na anak na siya ng Lugia. Dati pa ay minamaliit ka na niya. Talaga bang tatanggapin mo na lang ito? Anong ibig mong sabihin? Kung makikipagbalikan ka sa kanya, baka muling bumangon ang pamilyang Wen. Hindi mo na kailangang manatili rito para pagsilbihan ang mga mayamang babae. Gawin mo lang ang sinasabi ko at sisiguraduhin kong makukuha mo ang gusto mo. Anong balak mong gawin? Wen Shuyi, hindi kita palalampasin sa pagkakataong ito. Bitawan mo ako. Shuyi, magbalikan na tayo.
Alam kong hindi mo ako kayang iwan. Dahil kung hindi, hindi ka sana nagbuntis at nagpakasal kay Huo Yanchen. Hinihintay mo akong puntahan ka? Hindi ba? Diyos ko, hindi pala kay Huye ang dinadalang anak ng mapapangasawa ni Huye? Balita ko, malandi ang babaeng yan. Baka magaling lang siya sa kama. Kaya baliw na baliw sa kanya si Huye. Kaya kahit may kasama ng bata, tinanggap pa rin niya. Nasisiraan ka na ba ng bait? Akala mo dati baog ako, kaya gusto mong makipaghiwalay. Tapos pinilit mo pa ako pagkatapos. Ano sa tingin mo sa akin? Basurahan. Kahit na may galit ka sa akin, kailangan mo pa rin isipin ang bata. Hindi pwedeng lumaki ang bata nang walang ama. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Anong kinalaman mo sa batang dinadala ko? Anong kinalaman? Ako ang tatay ng bata. Shuyi, alang-alang sa bata, magbalikan na tayo please. Wen Shuyi, siya ba? Yung dati mong fiancé? May anak na pala kayo? Bakit kayo naghiwalay? At talagang dito pa sa kasal ni Huoye, kapananggulo. Napakabait sa iyo ni Huoye. Bakit hindi mo man lang siya pinapahalagahan? Tama, ganyan pala talaga ang ugali ng babaeng yan. Kaya naman pala mas gusto ng Lugia ang peking anak kaysa sa totoong anak na ito. Masyadong magulo ang personal na buhay niya. Gusto kong makita kung sino ang nangahas na manggulo sa kasal ko. Yanchen, huwag kang makikinig sa mga kalokohan nila. Wala talaga akong kinalaman sa kanya. Huoye? Testigo ako. Isa lang siyang babaero. Noong kasama pa niya si Shuyi, magulo na ang personal na buhay niya. Sino sa buong Jiangling ang hindi nakakaalam na siya ang pinakamaharot sa lahat? Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga sinasabi niya. May maniniwala ba sa mga sinasabi niyo? Ikaw? Nakaharap na ang mga magulang. Puro lang ba kuwentuhan iyon? Na ang dinadala niyang bata ay hindi sa akin? May maniniwala ba? Shuyi, alam kong hindi mo kayang makipaghiwalay sa pinuno ng Huo Jia. Ayos lang. Ako na ang magsasabi para sa iyo. Sigurado ka bang sa iyo ang batang ito? Siyempre, sa akin ang batang ito. Kaya gusto kong bigyan ng pamilya ang bata. Hay, ganoong klase palang tao itong si Shuyi. Totoong may kalokohan siya sa ibang lalaki. Hay, dahil hindi siya lumaki sa piling natin, napariwara na siya ngayong malaki na siya. Nakakahiya talaga sa Lugia natin. Ang panggugulo mo rito ngayong araw, sarili mo ba itong desisyon o may nag-utos lang sa iyo? Wala akong alam sa anumang utos. Ang alam ko lang ay mahal ko si Shuyi. Dinadala ni Shuyi ang anak ko. Pananagutan ko si Shuyi. Shuyi. Ang kagalang-galang na pinuno ng Huo Jia, sa gitna ng tirik na araw, nambubugbog ka ng inosente. Kailangan ko pa ba ng dahilan para saktan ka? Bakit ka ba ganyan kayabang? Isang maruming babae lang si Wen Shuyi. Sa harap ng ibang tao, umaarte siya na parang isang maamong tupa. Pero ang totoo, malandi talaga siya, basura siya. Ang batang dinadala ni Wen Shuyi ay sa akin. Kung siya man ay birhen o hindi ba dapat ay alam ko? Matagal mo na siyang kasama, pero kahit kailan ay hindi mo nakuha ang katawan at puso niya. At nagagawa mo pang mag-ingay dito? Bangunin niyo siya. Kahit na ang batang dinadala ni Wen Shuyi ay hindi sa akin, pakakasalan ko pa rin siya. Sa habang buhay niyang buhay, siya ay magiging babae ko lang. Shuyi, iligtas mo ako. Pinagsamahan din naman natin, hindi ba? Ikaw ang gustong makipagbalikan sa akin noon? Huwag mo naman kalimutan ang pinagsamahan natin, Shuyi. Shuyi? Mahal mo pa rin ako, hindi ba? Itikom mo ang marumi mong bibig. Baliin niyo ang lahat ng mga braso at binti niya at itapon siya palabas ng Jiangling. At isa pa, ayaw ko nang makita ang pamilyang Wen dito sa Jiangling. Masusunod po, Huoye. Ilabas na yan. Bitawan niyo ako. Huwag. Huwag. Huo Yanchen, paano mo ito nagagawa sa akin? Ilang taon na kitang mahal. Bakit mo pinoprotektahan si Wen Shuyi? Dapat ay ako lang ang asawa mo. Huwag mo akong idaan sa moral guilt. Saang batas nakasaad na? Dahil mahal mo ako, ay kailangan na kitang pakasalan? Hindi maaari. Hoy! Hoy! Yuchu, Saan ka pupunta? Yuchu. Saan ka ba pupunta, hoy? Saan ka pupunta? Bakit hindi? Tayo manood ng eksena? Yuchu, kumalma ka. Yuchu, bumaba ka na riyan, bilis. Masyadong mapanganib iyan. Huwag kayong lalapit. Sige, hindi kami lalapit. Yuchu, kumalma ka. Huwag mo kaming takutin. Wala na ang pamilya ko. Wala na rin ang lalaking mahal ko. Ano pa ang saysay ng mabuhay? Kailan pa nawala ang pamilya natin? Ang gulo ng isip mo. Yuchu, makinig ka at bumaba na riyan. Tama, nandito pa sina Mama, Papa, at ako. Isipin mo naman kami. Kumalma ka lang.
Yucho, Yucho! 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 Yucho. Yucho. Bumaba ka lang. Ibibigay ni Mama ang lahat ng gusto mo. Gusto ko si Huo Yanchen. May bibigyan niyo ba siya sa akin? Hindi naman ito mataas. Kasal na siya kay Wen Shuyi. At may anak na rin sila. Yucho, pagsasabihan ko ang ate mo, namangako sa'yo, hindi ba? Bumaba ka lang. At pag didiborsyuhin ko siya kay Huo Yanchen, ibibigay ko siya sa iyo. Hindi ako makikipagdiborsyo kay Huo Yanchen. Ikaw, Hindi pag-aari ng kahit sino si Huo Yanchen. May sarili siyang pag-iisip at sariling desisyon. Hindi ko siya ibibigay. alam ko nang ganito ang mangyayari. Ma, ayoko na mabuhay. Yucho, huwag mo namang takutin si Mama. Hayaan mo siyang tumalon. Nandito. Alang tayo sa ikalawang palapag. Hindi naman siya mamamatay kapag tumalon siya riyan. Noong nasa Luogia pa ako, maraming beses na akong tumalon. Bakit mo hinahamon ang kapatid mo na tumalon? O sige, pabayaan mo siyang tumalon para subukan. Baka sakaling biglang ma-inlove sa iyo si Huo Yanchen. Subukan mo. Yucho, 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 Yucho. alam kong galit ka sa kapatid mo dahil kinuha niya ang pagmamahal ng mga magulang mo. Pero hindi mo dapat hangarin ang kamatayan niya. Sobrang binigo mo ako. Ang lakas ng loob mong manakit. Sasabihin ko sa iyo, asawa ko si Wen Shuyi. Sino mang magtangkang mangapi sa kanya sa susunod ay kalaban ko na rin. Mag-isip-isip kayo. Huo Yanchen. Ikaw. Diyos ko, si Huo Yanchen ay lumuhod para mag-propose sa harap ng lahat. Napaka-sweet naman ito. Kung makikita lang ng peking anak ng Luogia ang eksenang ito, siguradong hihimatayin siya ulit sa galit. Noong una tayong nagpakasal ng madalian, hindi man lang kita na tanong, handa ka bang bigyan ako ng formal na katayuan? Huo Yanchen. Hindi ako kasing perpekto ng iniisip mo. Sigurado ka bang ako ang pipiliin mo? Siyempre, ikaw ang kaisa-isa kong kayamanan. Kung ganoon, Mr. Huo, isuot mo na sa akin ang singsing. Aking karangalan, Mrs. Huo. Halik! Halik! Halik na! Shuyi. Congratulations, na-promote ka na. Simula nang umalis si Luo King, wala pang pumapalit sa posisyon niya bilang supervisor. Ikaw ang pinakaangkop para sa posisyon na iyon. Salamat. Ano naman kung naging supervisor ka na? Kasal na si Huozong. Dahil sa pagiging kabit, ang mga bagay na nakuha mo ay hindi kailanman magiging kagalang-galang. Hindi kailanman ako naging kabit at hindi ko alam kung saan nyo nakuha ang balitang iyan. Pero gayon pa man, ang pananatili ko rito sa kumpanya hanggang sa ma-promote ay dahil sa sarili kong pagsisikap. Kung gusto nyo, maaari rin kayong magsikap ng mabuti para malampasan nyo ako. Hanggang ngayon ay nagpapanggap ka pa ring matapang na babae? Nakakatawa ka talaga. May hindi ka pa alam? Kung hindi siya magpapanggap na masipag, paano niya malalandi si Huoye at makakaakyat sa kama ni Huoye? Hoy, nabalitaan kong kayo pa ng ex-fiancé mo at hindi pa kayo naghihiwalay noong sumiping ka na kay Huoye. Bakit hindi ka magturo sa amin? Siguradong mas magaling ka pang magturo kaysa sa mga elite school? Hahaha. Naiinggit lang talaga kayo. Kaya ano bang pinuputok ng butsi nyo riyan? Talagang naiinggit ako. Kaya nga gusto kong magpaturo kay Wen Shuyi para makalandi rin ako ng mga mayamang boss. At nang hindi na ako mahirapan pa sa hinaharap. Alam nyo ba na si Shuyi ay ang... Dahil gustong-gusto nyo naman palang makialam sa buhay ng ibang tao, bakit naging mga kawani pa kayo rito? Sayang naman. Baka dapat ko na kayong sisantihin nang sa gayon ay makahanap na kayo ng ibang mapagtatrabahuhan. Ikaw?
Tara na. Shuyi, bakit ayaw mong hayaan ako magsalita? Ikaw kaya ang asawa ni Huoye. Kahit sabihin mo pa, makakahanap pa rin sila ng ibang paraan para atakihin tayo. Sige na, may pipirmahan pa tayong kontrata mamaya. Ihanda na natin ang mga kailangang dokumento. Mr. Kian, pag-isipan niyo po ito. Maaari ba nating mapirmahan ang kontrata ngayong araw? Huwag kang magmadali. Marami pa tayong oras. Manager Wen, libre ka ba mamaya? Sabay tayong kumain sa labas. Pag-usapan natin ito habang kumakain. Pasensya na po, Boss Kian. May asawa na po ako. Hinihintay na po ako ng pamilya ko sa bahay mamayang gabi. Bakit mo pa kailangang magsinungaling kay Kuya Kian? Ang mga batang babae ngayon ay wala namang nag-aasawa ng maaga. Shuyi, huwag ka munang tumanggi kay Kuya Kian. Oh, Mr. Kian, ipapaliwanag ko po sa inyo ang bagong proyekto ng kumpanya namin. Baka sakaling magustuhan niyo ito. Manager Wen, huwag kang tumakas. Bitawan mo ako. Lumayo ka sa akin. Ang tapang mo, gusto ko iyan. Tuturuan talaga kita ng leksyon ngayong araw. Bitawan mo ako. Huli ka? Wen Shuyi? Ginagamit mo pa ang pagpirma ng kontrata para lang makipaglandian dito sa conference room. Tingnan nyo ito. Bilis. Hindi lang nakikipagtalik si Wen Shuyi kay Huozong para maging kabit, kundi pati na rin sa gitna ng tirik na araw. Ay nakikipaglandian pa siya sa iba. Huwag kang gumawa ng kung ano-anong chismis tungkol sa akin. Ang bastos na lalaking ito ang ayaw akong tantanan. Wen Shuyi, wala ka na ba talagang hiya? Talaga bang iniisip mo na lahat ng lalaki ay magkakagusto sa iyo? Ano ang ginagawa ninyo rito? Huozong. Sa unang araw pa lang ni Manager Wen sa trabaho, ay nakikipaglandian na agad siya rito sa conference room. Napakagulo talaga ng kanyang personal na buhay. Hindi ba ito si Huozong? Tamang-tama. Ang supervisor Wen rito, gustong-gusto ko siya. Wala akong pakialam kung may asawa na siya o wala. Basta't ibigay mo siya sa akin. Ang kontratang ito, pipirmahan ko agad. Diyos ko! Wen Shuyi, may asawa ka na, pero lumalandi ka pa rin sa labas? Wen Shuyi, ang dumi naman ng personal na buhay mo, kahit sinong lalaki na lang ay kakapitan mo. Bukod sa may asawa na siya, buntis pa siya. Bukod sa buntis na siya, gusto pa niyang maging kabit ni Huozong. At ang masaklap pa, lumalandi pa siya sa lalaking 50 taong gulang sa labas. Pakiramdam ko pati mata at tenga ko na dumihan. Ang ganitong klase ng tao, paano pa nakakapagtrabaho sa kumpanyang ito? Tama? Kung mananatili pa si Wen Shuyi sa kumpanya, baka kung ano pang kalandian ang gawin niya sa susunod. Huwag kayong mamparatang ng basta-basta. Maliwanag na siya ang unang nambastos kay Shuyi. Bakit niyo sinisisi ang lahat ng ito sa babae? Hoy, ang dumi rin ng bunganga mo. Bata ka. Kung hindi lang siya nagsuot ng ganyang kahalay, hindi ko naman gagawin iyon, di ba? Kasalanan niya ang lahat. 2025 na ngayon, hindi ko akalain na may mga tao pa rin ginagamit ang hitsura at pananamit ng babae bilang dahilan para siya ibastusin at atakihin. Huozong, may mga CCTV sa loob ng conference room kung sino ang tama at sino ang mali. Malalaman natin kapag tiningnan ng record. Tingnan ang CCTV? Akala mo ba ang CCTV ng kumpanya ay pwedeng tingnan ng basta-basta lang? Huozong, anong ginagawa niyo? Hindi ba dapat ang babaeng ito ang may problema? Si Wen Shuyi ay ang aking asawa. Kailangan ko pa bang tignan ang surveillance para malaman kung sino ang tama o mali? Pero hahayaan ko kayong mamatay nang malinaw ang lahat. Halika, ipakita sa kanila. Li Yuan, pumunta ka na ngayon sa internet at ilabas ang pagkakakilanlan ni Wen Shuyi. Gusto kong malaman ng buong Jiangling na siya ang asawa ko, ni Huo Yanchen. Opo. Kung may magtatangka pang lumaban sa asawa ko sa susunod, ay kinakalaban na rin nila ang Huo Jia. Huozong? Huozong, patawad po. Huozong. Huozong, patawad po. Patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Ilabas sila. Ang yabang mo ha? Siyempre naman, hindi ko hahayaang makaranas ang asawa ko ng ganitong pang-aapi. Yucho,
Sa susunod na mga araw, makipagkita ka sa boss ng Wang Shi Jituan. Pag-usapan niyo ang tungkol sa petsa ng kasal at ang dote. Nay, 50 taon na ang Wang Shi Laoban na iyan. Isa pa siyang perberti. Gusto niyo talaga akong ipakasal sa kanya? Hindi ako pakakasal. Hindi ba't lahat ng ito ay kasalanan mo? Kung hindi dahil sa pag-iyak at pagpilit mo kay Huo Yanchen noon, titirahin ba tayo ni Huo Yanchen? Ngayon, bumagsak na ng husto ang negosyo nating mga Lugia. Kung hindi ka pa magpapakasal, malulugi na tayo ng tuluyan. Huwag na kayong magwala ng diskusyon dito. Kailangang magpakasal ka sa ayaw at sa gusto mo. Kuya, anong gagawin ko? Ayaw kong magpakasal sa perverting Wang Laoban na iyan. Alam ko na. Yuchu, hindi ba't kaya lang naman nakadikit ang Wen Shui na iyon kay Huo Yanchen ay dahil nagkaanak sila? Kaya kung magkakaroon ka rin ng anak kay Huo Yanchen, hindi ba? Siguradong sisipain ni Huo Yanchen ang babaeng iyon na si Wen Shuyi. Jiangling, Wen Shuyi, ang Huo Jia Zhangmenren, ang asawa ni Huo Yanchen. Sinumang mangahas na saktan siya, madadamay ang buong pamilya niyo sa libingan. Li Yuan, saang nobela mo ba kinopya ang mga linyang iyan? Nakakahiya naman. Huoye, lalabas lang ako para sagutin ang tawag. Sige. Sir, kung may kailangan po kayo, maari niyo po akong tawagin kahit kailan. Sige. Anong nangyayari? Bakit ang init dito sa silid na ito? Dobleng kasiguraduhan. Hindi ako naniniwalang hindi kakagat si Huo Yanchen. Kuya Yanchen, pagod ka na. Kailangan mo nang magpahinga. Layas! Alam kong pinakasalan mo si Wen Shuyi dahil lang buntis siya sa anak mo. Pero ako ang mahal mo, hindi ba? Kaya ko ring magkaanak para sa iyo. Humanda ka sa akin, Huo Yanchen. Ang lakas ng loob mong magloko habang buntis ako. Hindi maaari. Kailangan ko itong malinawan. Huo Yanchen. Magpaliwanag ka sa akin ngayon din. Ano ba? Bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Huo Yanchen. Masakit ang tiyan ko. Shuyi, anong nangyayari sa'yo? Dadalhin kita sa ospital ngayon din. Halika na. Buti na lang at nadala siya rito agad. Nagkaroon ng banta sa pagbubuntis ang misis kaya siya dinugo. Mabuti na lang at maayos na ang kalagayan niya ngayon. At saka, ang epekto ng gamot sa katawan ni Huye ay wala na rin. Sige. Salamat po, Doktor. Ano bang nangyari sa'yo ngayong gabi? Bakit mo pinilit si Shuyi? Kahit na nalason ka pa ng gamot, dapat ay pinairal mo pa rin ang iyong isip. At ikaw din, ano bang nangyari sa'yo? Hindi mo man lang siya pinigilan. Paumanhin po, madam. Kasalanan ko po dahil naging pabaya ako. Shuyi, kumusta ka? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Buti na lang talaga. Mabuti at gising ka na. Sobra talaga akong nag-alala sa'yo. Ma, ayos lang ako. Huwag na po kayong mag-alala. Sige. Babalik muna si Mama para igawa ka ng sabaw. Opo. Alagaan mong mabuti si Shuyi. Kapag may mangyari pa sa kaniyang masama, humanda ka sa parusa ng pamilya. Shuyi. Huo Yanchen. Mas mabuting magpaliwanag ka sa akin. Ano ba talaga ang nangyari? Patawad. Hindi ko dapat ipinilit ang sarili ko sa'yo. Espesyal ang sitwasyon noon. Nilagyan ng gamot ang pagkain ko? At wala ka na bang ibang aaminin sa akin?
Ano? Anong iba pa? Napakahusay mo talaga. Magpahinga ka muna ng mabuti. Magbabantay lang ako rito sa labas. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Mag-imbestiga ka ngayon din. Imbestigahan ang Lugia. Gusto kong makita kung tingin ba nila ay masyadong mahaba na ang buhay nila. Opo. Shuyi, hindi ba nag-leave ka? Bakit ka pumasok sa trabaho? Ang mga babae ay hindi dapat kailanman sumusuko sa kanilang karera. Kapag sumuko ka, iisipin ng mga lalaki na wala kang silbi. May tampuhan ba sina Shuyi at Huoye? Huoye, tapos na po ang investigasyon. Sina Lu Yuchu at Lu Xingqi ang may gawa nito. Sinuhulan nila ang waiter sa restaurant para maglagay ng gamot. Bakit parang malungkot pa rin po kayo, Huoye? Hindi pa rin po ba kayo pinapatawad ni Madam? Maghintay ka lang muna rito. Lalabas lang ako saglit. Huoye, iba talaga ang tapang ni Madam? Nagagawa niyang pahiyain si Huoye. Shuyi, alam kong masama ang loob mo nitong mga nakaraang araw, kaya naman sinadya kitang dalhin dito para mag-relax. Hello po ate. Ang isa sa inyo ay maupo rito sa tabi ko at ang isa naman ay doon sa tabi ng kaibigan ko. Sige po ate. Shuyi, maglalaro tayo ng ruleta ngayon. May parusa kapag natalo ha. Sige, tataya ako sa odd number. Sa iyo? Even number po. Sa akin naman ay odd number. Wow. Talo ka. Ngayon ay hubarin mo na ang iyong pangitaas. Pasensya na po. Maaari bang makisalo rito sa kwarto ninyo para maglaro? Bakit nagpapanggap pa si Huoye na hindi tayo kilala? Siguradong may kakaibang gustong gawin si Huoye kasama si Shuyi. Sige. May bakanting upuan dito. Bilisan nyo! Sir, tumaya ka na. Tataya ako. Sa 0. Matapang ka ah. May parusa kapag natalo ka. 0 talaga. Ang swerte mo naman. Sa pagkakataong ito, tataya ako sa 15, 20 at 21. At sa huling numero na 8. Bakit nanalo ka na naman? Kung gusto niyang matalo ako, handa akong magpatalo. Sige, kung ganoon ay talo ka na ngayon. Maghubad ka na. Hubad. Pinaghubad lang kita. Gagawin mo talaga? Love at first sight ako sa iyo, kaya syempre, susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Maganda na ang timpla ng usapan. Aalis na ang isturbong gaya ko rito. O paano, Shuyi? Isasama ko muna ang dalawang ito para mag-disco. Mag-usap kayong mabuti rito. Huo Yanchen, ano bang pinaglalaban mo? Gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Hindi pa kita tinatanong kung bakit ka naghahanap ng mga lalaki rito ngayon, tapos magagawa mo pang banggitin ang paghihiwalay. Ikaw nga itong hindi tapat sa pagkalalaki mo. Hindi mo makontrol ang sarili mo, kaya wala akong karapatang magsalita. Huwag kang mag-alala. Wala kaming anumang ugnayan ni Lu Yuchu. Nahawakan lang niya ang kamay ko, pero hinugasan ko na ng maigi. Lu Yuchu, anong balak mong gawin? Paulit-ulit na kitang binalaan. Hindi ko akalain na hindi ka pa rin nagsisisi hanggang ngayon. Saan ba mas nakakahigit sa akin si Wen Shuyi? Maraming taon na kitang mahal. Paano mo nagagawang itrato ako ng ganito? Lu Yuchu, humanda na kayo ni Lugia sa inyong katapusan. Anong oras na? Hindi ba dapat na tayong umuwi? Papasanin kita. Hindi, halata na ang tiyan mo ngayon, hindi na kita pwedeng pasanin. Buhatin mo ako. Uuwi na tayo? Tingnan mo ang ginawa mo. Pinilit mo talagang lasunin at saktan si Huo Yanchen.
Ngayon, tignan mo, bangkarote na ang Lugia. Pa, bakit mo sinasaktan si Yuchu? Ako ang may gawa nito. At ikaw rin, hinahayaan mo lang si Lu Yuchu na gumawa ng kalokohan. Tinulungan mo pa siyang maglagay ng gamot para saktan si Huo Yanchen. Masyado na ba akong mabait sa inyo? Pa, ginawa ko rin ito para sa pamilya natin. Kapag nabuntis ako sa anak ni Huo Yanchen, sa tingin mo ba ay hindi niya ako pakakasalan? Ikaw, Ngayong nandito na tayo sa sitwasyong ito, wala na tayong magagawa. Yuchu at Xingqi, sumama kayo sa amin. Para humingi ng paumanhin kay Shuyi, magmakaawa tayo na patawarin nila tayo. Para saan pa? may mukha ka pang magtanong kung para saan? Kailangang pumunta. Shuyi, nandito kami para humingi ng tawad sa inyo ni Huoye. Noong nakaraan ay si Yuchu at si Xingqi lang ang nagpabaya. Pinagalitan na namin sila ng husto. Tignan mo, may dala rin kaming mga regalo para sa inyo. Gusto talaga naming bumawi sa'yo. Kunin nyo na ang mga gamit nyo at umalis na kayo. Hindi ko kayo mapapatawad kailanman. Natatakot akong may magbanta na naman sa akin na tumalon sa gusali. Natatakot akong may maglason na naman sa akin. Shuyi, tignan mo. Nandito silang dalawa para humingi ng tawad sa iyo. Luhod at humingi kayo ng tawad kay Shuyi. Ngayon din. Ang isa ay sinaktan ang sarili niyang kapatid. Ang isa naman ay matagal na nakinabang sa pribilehiyo ng kanyang ate. Pero kahit paghingi ng tawad ayaw niyo. Kapag hindi kayo pinatawad ni Shuyi ngayong araw, huwag na kayong babalik sa bahay. Yuchu, anong nangyayari sa iyo? Kuya, talagang kasalanan naman natin ito kay ate. Nararapat lang na lumuhod tayo. Patawad. Hindi ko dapat inutusan ng taong iyon para lagyan ng gamot si Huo Yanchen. Hindi rin ako dapat nagbantang magpakamatay para takutin ka. Hindi ko dapat idinaan sa pagpapanggap na nakidnap ako. Nagkamali ako. Aking kapatid. Nagkamali ako. Shuyi, tingnan mo sila. Talagang alam na nila ang kanilang pagkakamali. Patawarin mo na kami sa pagkakataong ito. Bigyan mo ng pagkakataon ang Lugia. Nagmamakaawa ang mama sa iyo. Tapos na ba ang palabas ninyo? Kung tapos na, umalis na kayo dahil pagod na ako. Shuyi, ato, paano naman ito naging pag-arte lang? Lumayas na kayo. Tumayo kayo. Tumayo na kayo. Kayo, humanap kayo ng sarili ninyong paraan. Kung hindi nyo makukuha ang tawad ni Huo Yanchen at ni Wen Shuyi, mananatili kayo sa labas at bahala na kayo sa sarili nyo. Ipasa Diyos nyo na lang ang lahat. Ituturing ko na wala na akong mga anak na katulad ninyo. Wen Shuyi, kung hindi dahil sa iyo, hindi sana hahantong sa ganito ang Lugia. Hindi rin sana ako iiwan ni Huo Yanchen. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Yuchu, ano nang gagawin natin ngayon? Kuya, basta't mawala lang si Wen Shuyi, babalik ang lahat sa dati nating buhay. Mawawala. Jeng Wen, may isa pang bagay na kailangan mong ayusin ngayon. Maaari ka bang bumalik sa opisina? Shuyi. Sige, pumunta ka na. Darating na si Huo Yanchen mamaya. Dito ko na lang siya hihintayin. Sige, mag-ingat ka riyan. Lu Yuchu, Lu Xingqi. Tama, kami nga ito. Hindi ko akalain kahit nakidnap ka na, ang himbing pa rin ng tulog mo. Ano ba ang balak ninyong gawin? Ang patawarin ko ba kayo sa lahat ng ginawa nyo? At pagkatapos ay hayaan si Huo Yanchen na huwag nang usigin ang Lugia. Wen Shuyi, alam mo bang ikaw ang pinakakinamumuhian ko? Ang hitsura mong iyan, na akala mo ay alam ang lahat.
Ano ba ang ipinagmamalaki mo? Kinamumuhian mo ako. Ano naman ang paki ko? Saka isa pa, ano ba ang meron sa'yo para kailangan pa kitang amuhin? Alam mo ba kung gaano ko nakatagal na mahal si Huo Yanchen? Alam mo ba kung gaano karaming hirap ang dinanas ko para lang maging anak ng Lu Jia? Tapos ngayon ay sisirain mo lang ang lahat sa akin. Parang wala po rito ang misis. Ang numerong inyong tinatawagan ay hindi maabot. Huoye, bakit po kayo nandito? Nakita mo ba si Shuyi? Si Shuyi? Hindi ba naghihintay siya sa inyo rito? Kakaakyat ko lang kasama ang mga katrabaho ko para asikasuhin ng isang bagay. Pero lumabas na mali lang pala ang impormasyon. Saan ka pupunta? Lu Yuchu. Hindi ka gusto ni Huo Yanchen. Hindi dahil sa akin kaya hindi kanya gusto. Kundi dahil sadyang hindi ka lang talaga niya gusto. Para lang hindi ako makabalik sa Lu Jia. Paulit-ulit mo akong sinusubukang idiin. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Ikaw mismo. Ang sumira sa sarili mo. Tumahimik ka. Hanggang ngayon ba naman ay matigas pa rin ang paninindigan mo? Ngayong araw kahit ano pang sabihin mo ay kasalanan mo ang lahat. Tingnan lang natin. Kapag nakita ni Huo Yanchen na marumi ka na, kung magugustuhan ka pa rin niya. Bitawan mo ako. Tigil? Harangin niyo siya. Huo Yanchen, subukan mong humakbang ng pasulong. Papatayin ko si Wen Shuyi sa harap niyo. Mundur. Yucho, itigil mo na ito. Huwag mo nang dagdagan pa ang mga pagkakamali mo. Ginawa ko ang lahat para sa Lu Jia. Para kay Huo Yanchen. Hindi ko ito matatanggap. Huwag mo akong gawing dahilan para sa mga marumi mong paraan. Hindi ko hahayaang maging masaya kayo. Mamatay na tayong lahat. Bitawan niyo ako. Talagang nabulag na kayong dalawa. Ayos ka lang ba? Ang kamay ko. Parang nabali ito. Li Yuan, dalhin mo sila sa istasyon ng pulis. Siguraduhin mong mabubulok sila sa kulungan. Huwag kayong mag-alala, boss. Sinisiguro kong hindi na sila makakalabas kapag nakulong na sila. Ilabas na sila. Buti na lang at walang malalang pinsala sa kamay mo. Maraming araw na ring nagpapagaling. Kapag lumabas na ang resulta ng check-up ngayong araw, pwede na tayong lumabas ng ospital. Sige. Shuyi, kumusta ka na? Narito si Mama para makita ka. Lu Furen, nandito ka ba para tingnan kung napatay na ako ng paborito mong ampon? Shuyi, paano mo nasabi iyon? Ikaw ang tunay na anak ni Mama. Siyempre gusto ni Mama na maging maayos ka. Talaga ba? Hinayaan mo sina Lu Yuchu at Lu Xingqi. Napilitin akong painumin ng pampalaglag, muntik na nilang mabali ang mga binti ko. Hinayaan mo silang sirain ang kwarto ko. At dahil pa kay Lu Yuchu, ay muntik mo na akong masampal. Lu Furen, itinuturing mo ba talaga akong sarili mong anak? Shuyi, patawad. Ang isang salitang patawad ay sapat na ba para mabura ang lahat? Umalis ka na. Hindi ko kayo mapapatawad. Shuyi, ano ba ang kailangan kong gawin? Para mapatawad mo ako? Hihingi ng tawad si Mama sa iyo. Lu Furen, lumabas na po kayo? Huwag nyo nang gagambalain si Shuyi sa susunod. Shuyi, patawarin mo si Mama. Nagkamali ako sa iyo. Halika. Inumin mo muna ang gatas. Anong nangyari?
Hindi ba masarap? Hindi naman. Yan, Chen. Sa buhay na ito, ikaw lang at si Mama ang pamilya ko. At ang anak natin. Huwag kang mag-alala. Tayo ang pinakamasayang pamilya. Gabi na. Magpahinga na tayo. Tamang-tama lang ang init ng tubig. Pwede ka nang maligo. Hindi ko kaya. Tulungan mo akong maligo. Huwoye, parang excited ka yata. Pero madaling antukin ang buntis, kaya matutulog na ako. Magandang gabi. Magandang gabi, Huo Yanchen. Isang trahedya ang naganap sa Dongtai kahapon. Dahil sa pagtatalo ng mag-asawa, ay nagpatayan sila gamit ang kutsilyo. Pagkatapos nilang umalis sa Jiangling, narinig ko na nanirahan sila sa Dongtai. Ang ganitong uri ng pangyayari ay walang sinumang nagnanais na maganap. Paano nangyari ang ganoong bagay? Ginusto nila ang nangyari sa kanila. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Bakit ka pa nakatayo riyan? Bilisan mo at dalhin mo na si Shuyi sa ospital. Tara na! Doktor, ano na ang lagay niya? Huwag po kayong mag-alala, ligtas ang ina at ang sanggol. Mabuti naman. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Shuyi, Hayaan muna nating makapagpahinga si Shuyi. Siguradong pagod na pagod ang batang ito. sige, tara na! Shuyi, gising ka na pala? Kumusta ang anak ko? Ang bata? Ligtas ang bata, huwag kang mag-alala. Isang buong araw ka nang natutulog. Tingnan mo, ang baby. Ang aking mapagmataas na kalooban ay sa wakas ay nakatagpo na ng taong handang magpasailalim sa akin. At sa sandaling ito, Huo Yanchen, napakasaya ko